Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1183-89. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Pumunta ka at maghanda. Kapos tayo sa oras, kaya siguraduhing tapusin mo ito sa lalong madaling panahon, sabi ni Alvin kay Paloma na may tame time na mukha. Oo, sect leader. Tumanggaw si Paloma. Pagkatapos niyang magpaalam, nagpatuloy siya sa pag-alis. Pagkaalis niya, umikot si Alvin sa Alvin Peak at maingat na pinag-aralan ang paligid. Sa pagtingin sa sekta na nasa landas na ngayon, isang ngiti na nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso ang kumalat sa kanyang mukha. Bagamat wala siyang gaanong interes sa pagkontrol sa isang sekta noong una siyang naging sect leader, noon pa man, napuno siya ng maliit na pakiramdam ng tagumpay. Hindi katakataka na maraming tao ang nangangati upang magawa ang tagumpay at katanyagan at maging isang pinuno ng isang puwersa. Lumalabas na ang pakiramdam ng pagtayo sa tuktok, pagkontrol sa lahat, ay talagang ganito ka-Jose. Nakatitig sa Alvin Peak sa harap niya, unti-unting nawala ng focus ang tingin ni Alvin. Ito ang sekta na kinokontrol niya, ang Alvin Sect. Darating ang araw na ipaalam ko sa buong Cloud Continent ang tungkol sa pagkakaroon ng Alvin Sect. Naniniwala ako na hindi masyadong malayo ang araw na iyon. Ang mga mata ni Alvin ay kumikinang na parang dalawang bituin na tila kayang ipaliwanag ang lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis si Alvin, ngunit hindi na siya bumalik sa lugar na kanyang tinutuluyan. Sa halip, hinanap niya ang dalawang young brothers, na mga vice-sect leaders din ng Alvin Sect. Leader ng sekta. Nang makita si Alvin, ang dalawang young brothers ay yumuko ng malalim at hindi nang ahas na magpakalma. Ang dahilan kung bakit hinahanap ko kayong dalawa ay para matulungan ninyo akong kumuha ng ilang materyales, sabi ni Alvin sa kanila. Pakisabi sa amin, clan leader. Mabilis na tumango ang young brothers. Sa susunod na pagkakataon, si Alvin ay nagpagulong-gulong sa isang mahabang listahan ng mga materyales at hiniling sa kanila na hanapin ang mga ito sa kamalig ng Alvin Sect. Kung hindi nila mahanap ang mga ito doon, pagkatapos ay kailangan nilang pumunta sa labas upang maghanap. Kailangan kong agad na gamitin ang mga materyales na ito. Siguraduhing ipunin mo silang lahat sa lalong madaling panahon. Nang matapos siya, ang mukha ni Alvin ay masyadong malungkot. Huwag kang mag-alala, sect leader. Ipaubaya mo na sa amin, buong kaseryosohan at sinseridad na pangako ng young brothers. Mula nang ang Yin Yang Sect ay pinalitan ang pangalan nito sa Alvin Sect, bagaman sila ay naging vice-sect leaders, sila ay karaniwang itinatapon na walang gawaing gagawin. Sa pagtingin kay Paloma, na palaging aktibo sa panig ng sect leader, ang kanilang mga puso ay napuno ng matinding pagkabalisa. Ngayon, sa wakas ay dumating na sa kanila ang sect leader para sa ilang bagay at, syempre, hindi sila nang ahas na maging pabaya. Sa pagpapasya nila, nagpasya silang gawin ang lahat ng kanilang makakaya sa kanilang kapangyarihan upang tipunin ang lahat ng mga materyales para sa kanilang leader ng sect sa pinakamaikling panahon na posible. Pumunta ka. Pinalis sila ni Alvin. Yes, sir. Magalang na tugon ng young brothers bago sila umalis na parang dalawang kidlat na nawala sa harap ng mga mata ni Alvin. Sa oras na natapos na nilang tipunin ang mga materyales, makakagawa na ako ng mga puppet ng walang pagpipigil. Kapag ang grupo ng mga puppet na pinakilos ng Origin Stones ay pinagsama-sama at naging pinagsamang puppet, iniisip ko kung gaano ito kalakas. Habang tuwang-tuwa ang kanyang puso, puno ng pag-asa ang mga mata ni Alvin. Noon pa lang, noong nagawa niyang magbid para sa Mysterious Silver sa Auction Square ng Blackwell Clan, napagpasyahan na niya na pinuhin ang isang grupo ng mga puppet at pagsamasamahin ang mga ito gamit ang inscription formation na nakuha niya mula sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor. Ang grupo ng mga puppet ay makakapagbigay ng malakas na origin energy, at kasama ng mga profundity fragment na naka-embed sa kanilang mga katawan, maaari nilang gayahin ang isang martial monarch. Sa huli, makokontrol sila ni Alvin sa pamamagitan ng Mysterious Silver. Ilang araw pa at sigurado akong may grade 1 na mga craftsmen o alchemist na kumakatok sa pinto. Matapos bawiin ang kanyang panaginip, nagbago ang pag-iisip ni Alvin sa diskurso at hindi nagtagal ay lumipat sa ibang lugar habang siya ay bumubulong sa sarili.
Nagulat si Alvin nang ang isang grade 1 na manggagawa ng armas ay talagang kumakatok sa kanyang pinto kinabukasan, na gustong makipagkita sa kanya. Isang maluwalhati, kahangahangang palasyo ang nakatayo sa gitna ng bundok sa Alvin Peak. Ito ang orihinal na pangunahing bulwagan ng Yin Yang Sect, at ito ay naging pangunahing bulwagan ng Alvin Sect ng walang sagabal. Ngayon, 2 tao ang nakatayo sa pangunahing bulwagan. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng purple at nakaupo sa pangunahing upuan. Ito ay walang iba kundi si Alvin. Ang taong nakatayo sa ibaba niya ay isang regular na nakadamit, nasa katanghaliang gulang na lalaki na ang mukha ay natatakpan ng hindi pinutol na pinaggapasan na para bang matagal na siyang hindi nag-aayos ng sarili. Ikaw ba ay isang grade 1 weapons craftsman? Tumingin si Alvin sa medyo may edad na lalaki at walang pakialam na nagtanong. Ikaw ba ang sect leader ng Alvin Sect? Sa kabila ng kanyang palpak na pananamit, ang kanyang mga mata ay kasing liwanag ng mga bituin habang pinag-aaralan niya si Alvin mula sa itaas hanggang sa ibaba. Kawili-wili. Tiningnang mabuti ni Alvin ang lalaki. Tama. Ako ang sect leader ng Alvin Sect. Poof. Sa pagtaas ng kanyang kamay, mabilis na natiyak ng lalaki ang kanyang pagkakakilanlan. Siyempre, hindi lang ang kilos niya. Ang pangunahing bagay na nagpatunay sa kanyang pagkakakilanlan ay isang ninges na napapalibutan ng kulay gintong purple na bumulwak sa kanyang palad sa pamamagitan lamang ng isang pitik ng kanyang kamay. Isang grade 1 weapon flame. Plano mo bang pumasok sa Alvin Sect at maging grade 1 weapons craftsman ng sekta? Isang sulyap ang sumilay sa mga mata ni Alvin habang siya ay nagtanong. Kahit na kinumpirma niya na ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay isang grade 1 weapons craftsman, hindi pa rin siya nagpahayag ng anumang kakaibang ekspresyon na para bang ang taong nakatayo sa kanyang harapan ay isang karaniwang Joe. Nagulat ang lalaki sa saloobin ni Alvin. Sumagot ang lalaki sa mahinahong tono, hanggat makumpirma ko na ang iyong Alvin Sect ay talagang mayroong isang manggagawa ng armas na kayang pinuhin ang isang grade 1 na spirit weapon na nagbibigay ng lakas ng 70%, mananatili ako. Confirm. Napangiti si Alvin. Hindi ka ba pumunta at tingnan ang mansyon ng Blackwell Clan? Ginawa ko, ngunit hindi iyon nagpapatunay ng anuman, sagot niya. Oh. Tiningnan ni Alvin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki bago ito nagtanong, ano ang pangalan mo? Kung mapapatuloy ako ng Alvin Sect, natural na sasabihin ko sa iyo. Kung hindi mo kaya, well, ano ang silbi kung sasabihin ko sa iyo? Cool na sagot ng lalaki. Natigilan si Alvin bago pinag-aralan ng mabuti ang nasa katanghaliang gulang na lalaki habang sinasabi niya, paano mo gustong patunayan sa iyo ng grade 1 na craftsman ng Alvin Sect ang kanyang sarili? Sa pamamagitan ng pagpino ng grade 1 spirit weapon sa harap mo. Well, iyon ang pinakamahusay. Tumango ang lalaki habang kumikinang ang mga mata. Whoosh! Hindi nagtagal, bumalatay ang takot sa kanyang mukha nang mapagtanto niyang wala na ang sect leader ng Alvin Sect na nakaupo sa harapan niya. Lalo siyang nagulat sa isang malakas na malamig na hangin na umiihip patungo sa kanya, na nangangahulugan lamang na sinisingil siya ng sect leader ng Alvin Sect sa mismong segundong iyon. Ano? Nagulat ka ba? Matatag na tumayo si Alvin sa harapan niya bago nagtanong na may nakakatuwang ngiti. Ano ang sinusubukan mong gawin? Nakatitig sa binata na nakasuot ng lila na nakatayo malapit sa kanya, medyo mapatla ang mukha ng medyo may edad na. Ano? Ayaw mo bang patunayan ko sa'yo? Nagpakita si Alvin ng isang kaakit-akit, maliwanag na ngiti. Ilabas mo ang grade 1 spirit weapon mo, utos niya. Nang marinig ito ng lalaki ay napatulala. Kahit na mayroon na siyang lahat ng uri ng hinala sa kanyang puso, naglabas pa rin siya ng isang foldable fan na tila kakaiba. May fan ribs lang ito at walang papel na nakatikip. Gayunpaman, ito ay isang grade 1 spirit weapon pa rin. Isang grade 1 spirit weapon na may boost na 89%. Nang kunin ni Alvin ang foldable fan mula sa kanya, nagningning kaagad ang kanyang mga mata. Paano mo nalaman? Nasaksihan kung paano nasabi ni Alvin na ang kanyang natitiklop na fan ay isang grade 1 spirit weapon na maaaring magbigay ng boost ng 89% sa sandaling hinawakan niya ang fan. Ang mga mata ng lalaki ay lumaki ng kasing laki ng mga platito. Nang muli siyang tumingin kay Alvin, para siyang nakakita ng multo.
Gayunpaman, hindi tumugon sa kanya si Alvin. Poof! Sa isang pitik ng kanyang kamay, isang bugzo ng malupit na apoy na madilim na karamelo ang kulay ay sumambulat mula sa kanyang palad. Sa sandaling lumitaw ang madilim na caramel na apoy na ito, nabawi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang kalmado. Sa susunod na pagkakataon, itinoon niya ang apoy sa kamay ni Alvin na parang inaalihan siya. Inihagis ni Alvin ang foldable fan sa madilim na caramel flame na bumulwak sa kanyang palad. Sa loob lamang ng ilang paghinga, ang natitiklop na bentilador ay naging isang pool ng likido. Ito ay isang weapon flame na may mas mataas na level kaysa sa grade 1 weapon flame. Naningkit ang mga mata ng nasa katanghaliang gulang habang sumisigaw ito sa malalim na boses, nawawala ang kanyang pagkalamig. Karaniwang tumatagal ng 15 minuto para matuno kahit isang grade 1 na weapon flame ang kanyang grade 1 foldable fan, kaya ang kanyang pagkabigla. Gayunpaman, ang madilim na caramel na apoy ay ginawa ang kanyang pamaypay na isang puddle ng likido sa loob lamang ng ilang paghinga. Whoosh! Whoosh! Kaagad, ang kanyang tingin ay napunta kay Alvin, na ngayon ay muling nililika ang grade 1 foldable fan, sinusubukang itaas ang kanyang mga kakayahan sa pagpapalakas. Sa pamamagitan lamang ng isang pagtaas ng kanyang kamay ay nasa kanyang mga daliri na ang ganoong abstruse weapon refining technique, dahilan para mataranta ang lalaki sa pagmamasid sa kanya. Kailan pa siya nakakita ng gayong kahangahangang pamamaraan sa pagdadalisay ng armas? Sa ngayon, tila nakalimutan na niya ang lahat. Sa kanyang mga mata, tanging ang pares ng mahaba at payat na mga kamay na patuloy na nagpapabago sa kanyang pamaypay ay namumukod tangi, na patuloy na nagpapakita ng isang diskarte sa pagpino ng sandata na nagpawala sa kanya sa pagkamangha at pagkamangha. Tila nakatuon si Alvin sa pagpino ng sandata, ngunit sa totoo lang, nagawa pa rin niyang i-distract ang isang bahagi ng kanyang sarili upang suriin ang iba pang mga bagay. Napansin din niya ang exaggerated na ekspresyon ng lalaki. Nagulat ka na nga ngayon. Hindi ka ba lalo maguguluhan mamaya? Isang panunuya ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Alvin. Tahimik na lumipas ang oras. Lumipas ang isang oras sa isang kisap lang ng mata. Ang puddle ng likido ay nakuha na sa isang embryonic form ng foldable fan. Kaunti na lang at mapipino ito sa orihinal nitong hitsura. Lumipas ang isa pang oras. Sa pagkakataong ito, ang natitiklop na bentilador ay ganap ng naging anyo ng orihinal na bentilador nang walang anumang mali. Whoosh! Habang binawi ni Alvin ang kanyang kamay, ang madilim na caramel na apoy ay namatay, at ang foldable fan ay nahulog sa kanyang kamay ng matatag. Tapos na! Sa pagtingin sa nakatiklop na kamay sa kanyang kamay, si Alvin ay sumilay ng isang nasisiyahang ngiti. Kahit na ang foldable fan sa harap ay tila walang pinagkaiba sa nauna, alam niyang may ganap na pagbabagong nakakasira ng lupa sa ilalim ng walang pagbabagong anyo. Kunin mo na. Sa pagtaas ng kanyang kamay, inihagis ni Alvin ang foldable fan sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Oo. Sa wakas ay bumalik sa kanyang katinoan ang lalaki. Nagmamadali, kinuha niya ang foldable fan at tinitigan si Alvin na may nagninangas na ekspresyon. Sec Leader Darfield, anong grade weapons craftsman ka? Siguradong nalampasan mo na ang saklaw ng grade 1 weapons craftsman, hindi ba? Well, pag-usapan natin ito mamaya. Tingnan mo ang foldable fan na kagagawa ko lang ulit para sa iyo, walang pakialam na sagot ni Alvin. Sige. Nang marinig ito, huminga ng malalim ang lalaki bago pinakilos at ipinadala ang origin energy mula sa kanyang katawan papunta sa foldable fan sa kanyang kamay. Sa isang segundo lang, kumikinang ang isang mahusay na kinang mula sa foldable fan. Pagkaraan ng ilang sandali, napatitig siya sa heaven and earth phenomenon sa itaas ng kanyang ulo at natigilan sa pagkataranta. AA boost ng 72%. 1184. Sa sandaling ito, mayroong isang silwete ng isang sinaunang itim na dragon sa itaas ng ulo ng nasa katanghaliang gulang na lalaki kasama ang 9,200 sinaunang may sungay na mga dragon na umiikot doon. Matingkad at masigla ang mga ito, na gumagawa ng nakakagulat na visual na epekto. 7th level Martial Monarch Stage. Nagulat si Alvin. Hindi kailanman sumagi sa kanyang isipan na hindi lamang ang lalaking ito sa kanyang harapan ay isang grade 1 na manggagawa ng armas, ngunit siya rin ay isang mabigat na martial monarch.
Mukhang nakapulot ako ng isang palayok ng ginto ngayon. Sa pagtibok ng kanyang puso, isang ngiti ang sumilay sa mga sulok ng bibig ni Alvin. Sa buong Alvin sect, tanging sina Paloma, Percival, at Andre ang nasa 7th level martial monarch stage at pataas. Kahit siya mismo ay nasa 4th level martial monarch stage lamang. Siyempre, iyon ay tumutukoy lamang sa kanilang cultivation base. Sa mga tuntunin ng lakas ng pakikipaglaban, kahit na nakipagsanib puwersa si Paloma sa Young Brothers, wala silang kalaban-laban para sa kanya. Gayunpaman, ang isang tao na nasa 7th level martial monarch stage at pataas ay isang powerhouse pa rin kahit na ano. Kung makakasali siya sa Alvin sect, tiyak na magiging malaking tulong siya sa Alvin sect. Paano mo nagawa iyon? Tumingin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki kay Alvin at halos hindi mapigilan ang pananabik sa kanyang mukha. The moment he recalled the scene kanina, parang nababaliw pa rin siya. Tumingin si Alvin sa mga mata ng lalaki na may kalmadong ekspresyon. Sa halip na sagutin siya, tinanong niya ito pabalik, sa ngayon, handa ka bang sumali sa Alvin sect? Ako. Sa sandaling itanong iyon sa kanya ni Alvin, agad siyang tumango ng may pananabik, hindi nang ahas na magpakita ng anumang pag-aalinlangan. Anong biro? Narito ang isang tao na maaaring pinuhin ang isang grade 1 spirit weapon na nagbigay ng lakas na boost ng 72% para sa kabutihan. Bagamat isa siya sa pinakamagaling sa maraming grade 1 na manggagawa ng armas, walang paraan para ikumpara niya ang taong ito sa harap niya. Ngayon, nagkaroon siya ng pagkakataong manatili sa sekta na kinaroroonan ng taong ito sa harap niya at kumuha ng mga payo mula sa kanya. Siyempre, hinding-hindi niya bibitawan ang napakatalino na pagkakataon. Well, maliban kung siya ay isang tanga. Very good. Welcome sa Alvin sect. Matapos makuha ang tugon ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, isang maliwanag na maaraw na ngiti ang sumilay sa mukha ni Alvin. Magandang araw, sect leader. Ako si Silvestre. Noon lamang naalala ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang pagkakakilanlan ng taong ito na nanguna sa Alvin sect. Nagmamadali siyang yumuko para magbigay galang at kasabay nito ay ang pagbigay ng sariling pangalan. Kasabay nito, ang puso ni Silvestre ay napuno ng pagkalito. Narinig na niya ang mga chismis na ang naka-purple na binata sa harapan ay si Alvin, ang sect leader ng Alvin sect. Bukod doon, narinig din niyang medyo makapangyarihan siya. Nang hindi gumagamit ng anumang spirit weapon, nagawa niyang lipulin si Emerson, ang pick master ng Yang Pick at ang dating Yin Yang sect. Higit pa rito, pinatay din niya ang Blackwell Clan Grand Elder na nagkaroon ng tagumpay sa 9th level martial monarch sa isang kisap mata lamang sa Arctic City. Masasabi bang, mahina, ang gayong lakas? Gayunpaman, hindi ito ang problema dito. Ang hindi matanggap ni Silvestre ay ang katotohanan na ang sect leader na ito ng Alvin sect ay talagang isang grade 1 weapons craftsman. Higit pa rito, nalampasan niya ang lahat ng iba pang grade 1 na mga manggagawa ng armas. Noong una, akala ko ay isa siyang makapangyarihang demonyo para sa pagkakaroon ng napakalaking lakas na may ganoong batang hitsura, ngunit ngayon na tiningnan ko ito, siya ay talagang isang tao. O marahil, isang variant. Napaisip si Silvestre sa kanyang sarili. Halos imposible para sa isang demon na maging isang manggagawa ng armas, lalo pa ang isang manggagawa ng armas na nanag sa lahat ng iba pang grade 1 na manggagawa ng armas. Silvestre. Sa sandaling marinig ni Alvin ang pangalan ng lalaki, nagkaroon siya ng kakaibang ekspresyon kaagad. Hindi kailanman sumagi sa kanyang isipan na ang isang makapangyarihang 7th level martial monarch stage powerhouse o isang grade 1 weapons craftsman ay talagang may casual na pangalan. Kung kukuha tayo ng ibang nagngangalang Tiroy na sumali sa Alvin sect, maaari na kayong magpartner, biro ni Alvin. Silvestre at Tiroy. Ito rule of ang dila medyo swabe. Gayunpaman, sa kabila ng inaasahan ni Alvin, sa sandaling sinabi niya iyon, naging seryoso ang ekspresyon ni Silvestre habang gulat na tanong, sect leader, paano mo nalaman na kilala ko si Tiroy? May Tiroy ba talaga? Isang kibot ang makikita sa gilid ng bibig ni Alvin. Casual lang ang sinabi niya kanina. Tama na. Tinanggo ni Silvestre ang kanyang ulo sa buong kataimtaiman. Si Tiroy ay isang lalaki mula sa aking kalapit na nayon.
Sa pagkakataong iyon, siya at ako ay nagpartner upang pumunta sa paghahanap ng landas sa labas, at sa pamamagitan ng maswerteng pagkakataon, nakatagpo kami ng isang hindi inaasahang pagkikita. Mula noon, ako ay naging isang manggagawa ng armas, at siya ay isang alchemist, pagtatapos ni Silvestre sa isang hininga. Anong grade na siya? Ang mga mata ni Alvin ay kumikinang ng maliwanag habang nagtatanong siya. Isang grade 1 alchemist. Sumagot si Silvestre, kung alam ng taong iyon na mayroong isang tao sa Alvin sect na kayang magpino ng grade 1 na tableta na may purity na 71%, tiyak na pupunta siya rito kaagad. Gayunpaman, sa kasamaang palad, ang taong iyon ay nasa closed-door cultivation ngayon upang magsumikap na gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa 7th level Martial Monarch stage. Sinabi niya na sa wakas ay makakalabas siya sa antas ng Martial Monarch. Ako. Nang maabot niya ang dulo ng kanyang pangungusap, si Silvestre ay medyo walang magawa. Kung gayon, sa kasong ito, kung lalabas siya sa kanyang closed-door cultivation, papayag din ba siyang sumali sa Alvin sect natin? Nagliwanag ang mga mata ni Alvin. Hanggat makakakuha siya ng ilang pointer mula sa grade 1 alchemist ng Alvin sect natin, sigurado akong darating talaga siya. Bagamat mas malakas ang level of medicine refinement ng lalaking iyon kaysa sa karamihan ng grade 1 alchemist, nakapag-refine lang siya ng 3 pills na may purity na 85% pataas sa buong buhay niya, at hindi lahat ng mga ito ay sumagot ng mga grade 1 na table task ng buong kumpiyansa kay Silvestre. Nang maabot niya ang dulo ng kanyang pangungusap, sadyang ipinakilala niya si Tiroy kay Alvin ng detalyado. 3 pills with a purity of 85% and above. Tapos, parang medyo mataas na yung medicine refinement level niya. In this case, parang hindi ganon kadali yung fortuitous encounter na pinagdaanan nyo last time. Tiningnang mabuti ni Alvin si Silvestre. Ang kanyang karunungan at malayong paningin ay tila nakikita ang lahat, kaya't si Silvestre ay nakaramdam ng lamig sa kanyang gulugod habang siya ay tumugon, hindi ito masama. Rebirth Martial Emperor. Biglang nagtanong si Alvin at inilabas ang 3 salitang ito nang walang babala. Sa sandaling marinig ito ni Silvestre, sumigaw siya ng malakas sa malalim na boses ng sabay-sabay. Na may naguguluhan na ekspresyon sa kanyang mukha, tinitigil niya si Alvin na para bang nakatitig siya sa isang multo. Paano mo nalaman? Naniniwala si Silvestre na walang ibang makakaalam tungkol sa lugar na huling napuntahan nila ni Tiroy dahil pareho silang nanumpa gamit ang 99 Heavenly Tribulation na hinding-hindi nila sasabihin sa iba ang tungkol sa lugar na iyon. Gayunpaman, hindi na niya napigilan ang kanyang pagkabigla nang marinig niya si Alvin. Ang lugar na nadatnan nila ni Tiroy ay naiwan ng isang Martial Emperor na ang karangalan na titulo ay kilala bilang Rebirth Martial Emperor. Ang lugar ay isang cenotaph. Tinukoy ng isang cenotaph ang lugar na casual na iniwan ng isang Martial Emperor para ipasa ang kanyang legacy. Taliwas sa popular na paniniwala, hindi ito ang lugar kung saan siya namatay. Siyempre, kung inilarawan gamit ang mga salita mismo ng Martial Emperor, isa lamang itong laro na nilikha niya dahil sa pagkabagot. Ang sino mang matagumpay na makapasa sa laro ay makakakuha ng napakaraming benepisyo. Mukhang nakita niyong dalawa ang cenotaph sa hilagang bahagi ng Floang Wind City, sabi ni Alvin. Kay kanina ka rin ba? Napabuntong hininga si Silvestre. Ito kaya ang dahilan kung bakit ang sect leader na ito ng Alvin sect ay nagtataglay ng napakalakas na paraan ng pagpino ng armas. Dahil nagpunta siya doon dati. Tama iyon. Ngayon lang, kahit na ang Katanji tanging diskarte sa pagpino ng armas na ipinakita niya, halos nakikita pa rin ni Silvestre ang ilan sa mga landas ng diskarte sa pagpino ng armas na pinagkadalubhasaan niya. Hindi. Bahagyang umiling si Alvin. Hindi. Maliwanag na hindi talaga siya pinaniwalaan ni Silvestre. Maaari mong sabihin na ako ang kahalili ng isa pang henerasyon ng Rebirth Martial Emperor. Alam ko halos lahat ng ginawa niya. Ang naiwan niya sa cenotaph ay hindi marami, ngunit ang katotohanan na nagawa mo ang mga tagumpay ngayon ay medyo mahirap ding makuha, sabi ni Alvin na may bakas ng papuri sa kanyang tono. Ngayon lang, ang dahilan kung bakit siya nag-isip na ang hindi inaasahang pagtatagpo na sina Silvestre at Tiroy ay nakatagpo ay ang cenotaph na iniwan ng Rebirth Martial Emperor ay dahil sa kanilang mga tagumpay kasunod noon. Siyempre,
Ang ilang iba pang mga aspeto ay nag-ambag din dito. Katulad ngayon, noong kinuha niya ang foldable fan mula kay Silvestre, napansin niya ang isang pamilyar na bakas dito, ngunit hindi siya masyadong sigurado tungkol dito. Ang kahalili ng isa pang henerasyon ng Rebirth Martial Emperor. Naningkit ang mga mata ni Silvestre. Kasabay nito, nagmamadali siyang yumuko kay Alvin upang ipakita ang kanyang paggalang. Senior Kuya. Senior Kuya. Tumingin si Alvin kay Silvestre na may mahinang ngiti. Kung tama ang pagkakaalala ko, ang cenotaph na iniwan ng Rebirth Martial Emperor ay malinaw na nagsasaad na ang sinumang tumanggap ng kanyang legacy ay hindi itinuturing na kanyang mga disipulo, hindi ba? Kahit na, itinuturing ko pa rin ang Senior Rebirth Martial Emperor bilang aking Panginoon. Patawarin mo sana ako sa hindi ko pag-alam sa iyong pagkakakilanlan kanina, Senior Brother. Sagot ni Silvestre, at sabay yuko ulit. Puno ng sinseridad ang tono niya. Nang makita si Silvestre na ipinipilit na tawagin siyang Senior Brother, hindi na nagsalita pa si Alvin. Marahil, si Silvestre ay maaaring maging mas masunurin at manatili sa Alvin sect dahil dito. Ito ay isang magandang bagay para sa kanya. Biglang, parang may naramdamang kirot sa kanya, nagtanong si Alvin, noong nakaraan, dapat ay ginawa mo ang Grade 1 Spirit Saber na maaaring magbigay ng boost ng 89% at lumabas sa auction fair na ginanap ng Blackwell Clans Auction Square, hindi ba? Kahit na hindi niya inspeksyon ng detalyado ang Grade 1 Spirit Saber na iyon, napakabihirang magkaroon ng Grade 1 Spirit Weapon na maaaring magbigay ng boost ng 89%. At paano naging posible na ito ay napino ng sinumang Grade 1 na manggagawa ng armas? Inaalala ang katotohanan na si Silvestre ang unang bumisita sa kanyang sekta, halatang-halata na siya ay nagmula sa malapit. Dahil dito, nahulaan niya na ang Spirit Saber ay nanggaling din kay Silvestre. Ipagpaumanhin mo ang aking mahinang produkto. Napangiti ng awkward si Silvestre. Noong araw na iyon, bagamat wala siya sa auction square ng Blackwell Clan, narinig niya na ang Grade 1 Spirit Saber na na-refine niya, na dapat ding final item sa auction fair, ay pinalitan ng 2 pang item. Noong una, medyo naasar siya, ngunit nang malaman niya ang tungkol sa mga bagay na ipina-auction, agad siyang nawala ng galit. Siya ay personal na pumunta sa Blackwell Clan upang muling pagtibayin ito at pagkatapos makumpirma na ang Grade 1 Spirit Sword na binibid ng Blackwell Clan ay maaaring magpalakas ng lakas ng isang tao ng 70%, agad siyang sumugod patungo sa Alvin Sect. Hindi sumagi sa kanyang isipan na ang taong makakapagpino ng ganoong klaseng earth-defying Grade 1 Spirit Sword sa Alvin Sect ay talagang si Alvin, ang sect leader ng Alvin Sect mismo. Ang mas hindi inaasahan sa kanya ay ang katotohanang tulad niya, ang Panginoon ni Alvin ay ang Rebirth Martial Emperor din. Gayunpaman, napakalinaw sa kanya na kung ano ang natutunan ni Alvin ay higit pa sa kanyang naunawaan. Kitang-kita ito nang pinuhi ni Alvin ang Grade 1 Spirit Weapon na maaaring magbigay ng strength boost ng 72%. Kung gayon, ibig sabihin ba nito na ang nakuha ni Tiroy ay ang pamana ng medicine refinement daw na naiwan ng Rebirth Martial Emperor? Tanong ni Alvin. Oo. Tumanggaw si Silvestre. 1185. Nang marinig iyon, bahagyang pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata. Hindi sumagi sa isip niya na ang cenotaph na naiwan noong ikalawang reinkarnasyon ng Rebirth Martial Emperor ay matutuklasan ng ibang tao, ano pa ang pakinabang na natitira. Ayon sa memorya ng Rebirth Martial Emperor, ang marker na iyon ay ang tanging cenotaph na naglalaman ng legacy ng weapon and medicine refinement daw na naiwan niya. Siyempre, ang pamana na naiwan ay umabot lamang sa Grade 1 nanogram pagkakayari ng armas at alchemy. Walang kahit isang salita sa quasi-royal grade o royal grade na pagkakayari ng armas at alchemy sa lahat. Ang mga tao ay makasarili, lalo pa itong Rebirth Martial Emperor na minsan ay nag-iisang quasi-royal grade weapons craftsman at alchemist. Siyempre, hindi niya ibabahagi ang lahat tungkol sa kanyang sarili. Maswerte kayong dalawa. Ngumiti si Alvin kay Silvestre. Kahit gaano kami kagaling, hindi pa rin kami kasing galing mo, kuya. Ang tunay na edad ni Silvestre ay dapat na mas matanda man lang sa 20 o 30 taon kaysa kay Alvin.
Gayunpaman, habang kaharap niya si Alvin, parang kaharap niya ang kanyang senior. Siya ay lubhang mapagpakumbaba at mahinhin. Ganun pa man, naging natural na natural siya. Sa weapons refinement daw, ang taong mas matalino ay higit na iginagalang. Biglang sumili ang kislap ng kislap sa mga mata ni Silvestre habang nakatitig siya kay Alvin nang may nag-aalab na tingin bago siya nagtanong, "Senior brother, ang weapon flame na pinatibay mo kanina. Iyan ay dapat na weapon flame na may mas mataas na grado kaysa grade 1 weapon fire, hindi ba?" Ngayon lang, ang madilim na caramel flame na sumabog mula sa kamay ni Alvin ay huminga lamang ng ilang oras upang matuno ang kanyang grade 1 spirit fan sa isang puddle ng likido. Ang pagpapakita ng kapangyarihan na iyon ay mas malakas kaysa sa kanyang grade 1 weapon fire. Good job. Hindi ito itinanggi ni Alvin. Ang weapon fire na pinatigas niya kanina ay isa talagang weapon flame na may mas mataas na grade kaysa grade 1 weapon flame. Ito ay ang quasi-royal grade weapon flame. Dahil sa quasi-royal grade weapon flame na ito, nagawa niyang pasiglahin ang grade 1 spirit weapon na maaaring orihinal na magbigay ng strength boost na 89% at muling i-rerolled ito sa grade 1 spirit weapon na maaaring magpalakas ng kapangyarihan ng isang tao ng 72%. Kahit na sayang ang paggamit ng quasi-royal grade weapon flame upang pinuhin ang isang grade 1 spirit weapon, ang mga epekto nito ay napakalakas. Mukhang may level ng weapons craftsman na mas mataas kaysa grade 1 nanogram weapons craftsman. Senior brother, hindi ako makapaniwala na naabot mo talaga ang ganoong level sa weapons refinement daw. Kahit sa kanyang prime, hindi kayang ikumpara sa iyo ni Senior Rebirth Martial Emperor ngayon, di ba? Napabuntong hininga si Silvestre. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng init na gumapang sa mga pisngi ni Alvin. Alam niya na binibigkas ni Silvestre ang mga ganoong salita dahil wala siyang alam tungkol sa Rebirth Martial Emperor. O marahil, sa opinyon ni Silvestre, ang Rebirth Martial Emperor ay isang grade 1 na manggagawa ng armas at alchemist. Malamang na hindi pa narinig ni Silvestre ang tungkol sa quasi-royal grade o kahit na royal grade na mga manggagawa at alchemist ng armas. Hanggat handa kang magsumikap, sa kalaunan ay mararating mo kung nasaan ako ngayon, sagot ni Alvin. Hanggat handa kang magbigay sa akin ng ilang mga payo, senior brother, naniniwala ako na makakarating ako doon. Ngumiti si Silvestre na may pinagbabatayan na kahulugan sa kanyang mga salita. Makatiyak ka. Dahil sumali ka na sa Alvin Sect, kahit na walang mga ugat sa ating dalawa patungkol sa Rebirth Martial Emperor, hindi ko ipagkakait ang anumang mga payo mula sa iyo, sagot ni Alvin ng buong seryoso. Salamat, kuya. Nang marinig iyon, napuno ng galak ang mukha ni Silvestre. Kasabay nito, mabilis siyang yumuko bilang pasasalamat. Ilang araw pa at naniniwala ako na maraming grade 1 na manggagawa ng armas at alchemist ang pupunta sa Alvin Sect natin. Sa oras na iyon, magtatalaga ako sa iyo ng grupo ng grade 1 na mga manggagawa ng armas na mamuno, sabi ni Alvin kay Silvestre, sana hindi mo ako pababayaan. Salamat sa mataas na tingin mo sa akin, kuya. Talagang hindi kita pababayaan. Sumagot si Silvestre na may tame time na ekspresyon. Tumango si Alvin. Ang dahilan kung bakit siya nakagawa ng ganoong desisyon ay ang tagumpay na taglay ni Silvestre sa weapons refinement daw ay malayo sa iba pang ordinaryong grade 1 na mga manggagawa ng armas. Gayunpaman, lahat ng grade 1 na manggagawa ng armas ay palalo at mapagmataas. Upang kumbansihin sila, kailangang durugin sila ng marahas sa weapons refinement daw, upang sila ay tunay na sumuko. Si Silvestre ay walang duda na isang mahusay na kandidato. Halos kailan lalabas si Tiroy sa kanyang closed-door cultivation. Bukod dyan, nais din ni Alvin na italaga kay Tiroy ang isang grupo ng mga grade 1 alchemist na mamuno. Ayon kay Silvestre, ang kanyang tagumpay sa medicine refinement daw ay higit na nalampasan ng iba pang regular na grade 1 alchemist. Hindi na dapat masyadong mahaba ngayon, sagot ni Silvestre. Iyan ay mahusay. Tumango si Alvin bago lumipad ang kanyang katawan patungo sa labas ng main hall. Sumunod ka sa akin. Hihilingin ko kay Vice Sect Leader Driscoll na mag-ayos ng lugar na matutuluyan mo.
Pagkatapos manirahan ng isang lugar para sa Silvestre upang manatili, si Alvin ay bumalik sa kanyang silid upang magtanim, at pagkatapos lamang ng 3 araw ng pagtatanim, marami ng grade 1 na mga manggagawa ng armas at alchemist na dumating na kumakatok sa kanilang pintuan. Ang mga manggagawa ng armas at alchemist ay nagpakita dahil sa pagiging kaakit-akit ng katanyagan. Matapos ipakita ni Alvin ang kanyang kahusayan sa armas at pagpipino ng medisina na daw, nagpa siya ang lahat ng mga manggagawa ng armas at alchemist na manatili. Bilang weapon craftsmen at mga alchemist na umabot na sa kanilang kasalukuyang antas, karamihan sa kanila ay naghangad na makamit ang mas mataas na antas sa weapons and medicine refinement daw. Walang duda na ang pananatili sa Alvin sect ay ang pinakamagandang pagkakataon para gawin nila ito. Pinangunahan ni Silvestre ang grupo ng mga manggagawa ng armas, at maging ang mga alchemist ay pansamantalang nakaparada sa ilalim niya. Ang dapat banggitin ay pagkatapos na maipakita ni Alvin ang kanyang makapangyarihang weapons refinement technique na sinundan ng isa pang makapangyarihang medicine refinement technique, nabighani nito ang lahat, kabilang si Silvestre, sa matinding pagtataka. Variant. Ang sect leader ay dapat na isang variant. Iyon lang ang nasa isip ng grupo ng grade 1 na mga manggagawa ng armas at alchemist, kasama si Silvestre. Wala sa kanila ang nag-isip na posibleng maging tao si Alvin. Mukha lang siyang 25 taong gulang, ngunit ang kanyang cultivation base ay tila nasa 9th level martial monarch stage na. Siya ay mahusay sa parehong weapons and medicine refinement daw, at hindi lamang iyon, ngunit nagpakita rin siya ng mga nakakabighaning tagumpay na maaaring matawag na napakapangit sa parehong mga disiplina. Sa kanilang mga opinyon, ang gayong tao ay maaari lamang maging isang variant. Hindi lang iyon, ngunit isa siyang variant sa mga variant. Para sa kadahilanang ito, sa kanyang kaakit-akit lamang, nagawa ni Alvin na maakit ang grupo ng grade 1 na mga manggagawa ng armas at mga alchemist na manatili. Mayroong kabuoang 13 na manggagawa ng armas at mga alchemist. Siyempre, hanggat ang Alvin sect ay patuloy na nagre-recruit ng grade 1 na mga manggagawa ng armas at alchemist mula sa labas, ang bilang na ito ay patuloy na tataas. Kahit na ang rate ng pagtaas ay mabagal, ito ay hindi maaaring hindi maging isang nakababahala na numero pagkatapos ng mahabang panahon ng akumulasyon. Sampal. Bawat isang elder at alagad ng Alvin sect na nagdududa sa mga salita ni Alvin noon ay tila nakakaramdam ng isang masasakit na sampal na marahas na dumapo sa kanilang mga mukha. Sa katunayan, ito ay isang malakas at malutong na sampal. Naaalala pa rin ng mga elder at mga disipulo ng Alvin sect na ilang sandali lang ang nakalipas, nangako si Alvin, ang kanilang sect leader, na pain niya ang ilang grade 1 alchemist at mga manggagawa ng armas sa Alvin sect. Noong panahong iyon, inakala nila na ang sect leader ay nagyayabang lamang. Gayunpaman, ang katotohanan ay tulad ng isang malakas, matunog na sampal at kasabay nito, ganap na itinikom nito ang kanilang mga bibig. Bilang isang sekta na naipasa sa loob ng ilang libong taon, ang True Martial Sect, na isa ring first-rate na puwersa ngayon, ay nakatayo sa loob ng isang malaki, malawak na kanyon. Ang malaking kanyon ay napuno ng makakapal, berdeng mga halaman at mga palumpong, na tila ito ay nasa kalagitnaan ng tagsibol. Ang pagiging nasa kanyon ay nagbigay sa isa ng pakiramdam ng kapayapaan at katahimikan. Gayunpaman, sa araw na iyon, isang hindi inanyayahang panauhin ang lumabas sa True Martial Sect. Isang matandang lalaki, na pagod na sa mahabang paglalakbay, ay bumaba mula sa langit sa napakabilis na bilis na ang mga disipulong nagpapatrolya sa itaas ng langit ng ari-arian ng True Martial Sect ay walang napansin. Sect Leader Justin, nandito na si Hamid mula sa Blackwell Clan. Sa lalong madaling panahon, isang maingay na boses ang umalangaw-ngaw mula sa malaking kanyon at nagulat ang lahat mula sa True Martial Sect. Hamid. Kaagad, maraming elder at disipulo mula sa True Martial Sect ang nataranta. Hindi sila pamilyar sa pangalang Hamid. Si Hamid Blackwell ang pangalawang elder ng Blackwell Clan mula sa Arctic City. Isa siya sa kakaunting powerhouse na nasa 7th level martial monarch stage at mas mataas.
Ang kanyang lakas ay napakalakas, at maging ang kanilang true martial sect ay may kakaunting tao lang na may kukumpara sa kanya. Elder Hamid. Sa lalong madaling panahon, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na maganda ang pananamit ay nagpakita kay Hamid, ang pangalawang elder ng Blackwell clan, kasama ang isang matanda, maputi ang buhok na lalaki. Nagtataka ako kung ano ang nagdadala sa iyo sa aking true martial sect, Elder Hamid. Tumingin kay Hamid ang nakasuot na medyo may edad na lalaki at ngumiti habang nagtatanong. Sect Leader Justin. Sa sandaling makita siya ni Hamid, hindi siya nang ahas na magpabeya at agad na nagbigay galang. Si Justin Wu ay ang sect leader ng True Martial Sect, at isa siya sa pinakamalakas na tao sa True Martial Sect. Biglang tumalikod si Hamid at pinaalalahanan siya, Sect Leader Justin, sana ay maging handa ka sa pag-iisip bago ko sabihin sa iyo ang tungkol sa bagay na ito. Sa gayong babala, agad na naramdaman ni Justin ang isang nagbabantang premonition. Agad na naging seryoso ang kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay naging malungkot habang nagtanong sa malalim na boses, ano ang sasabihin mo sa akin, Elder Hamid? Sect Leader Justin, bago ako pumunta dito, namatay ang dalawa mong anak sa Arctic City. Nang matapos ni Hamid ang kanyang pangungusap sa isang hininga, bumaantong hininga siya bago siya idinagdag, nakikiramay ako sa iyo. Boom! Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Hamid sa kanyang bibig, para bang may biglang kumidlat mula sa langit at dumapo mismo sa ulo ni Justin, na ikinagulat niya hanggang sa hindi na siya makabalik sa kanyang katinoan sa napakatagal na panahon. Sa oras na sa wakas ay dumating siya, isang napakalamig na aura ay automatikong bumulwak sa kanyang katawan. Elder Hamid, iyon ba ang katotohanan? Hindi ako mangangahas na magsinungaling sa iyo tungkol sa ganoong bagay, Sect Leader Justin, sagot ni Hamid na may diretsong mukha. Sino ang may gawa nito? Umungol si Justin sa malalim na boses. Hindi ko rin alam. Hindi mo alam. Nang marinig iyon, kumulog ang mukha ni Justin. Sa oras na tumingin siya muli kay Hamid, may karagdagang pahiwatig ng nakamamatay na kinang sa kanyang mga mata na para bang idiin niya ang kanyang awayan laban sa pangalawang elder ng Blackwell clan. Bago ako dumating, hindi pa niya na-reveal ang identity niya. Marahil, nagawa na niya ngayon. Sabihin mo habang gumagalaw tayo. Matapos iluwa ni Justin ang kanyang malalim na boses, lumabas ang kanyang figure, at nawala siya sa lugar. Siya ay patungo sa Arctic City. Sa sandaling ito, ang matanda sa tabi ni Justin ay sumunod din sa bilis na tila hindi mas mabagal kaysa kay Justin. Matapos huminga ng malalim, sumunod din si Hamid. Sa lalong madaling panahon, si Justin, na ang bilis ay hindi pa ganap na nakakapagpalabas, ay nagtanong sa malalim na boses matapos siyang maabyutin ni Hamid, Elder Hamid, sabihin mo sa akin. Ano ba talaga ang nangyari? Saan ito nangyari? Bakit namatay ang mga anak ko? Sa ilalim ng nagbabagang tingin ni Justin, inihayag ni Hamid ang lahat ng kanyang nalalaman. Kung hindi mamatay ang pares ng asong iyon at anak ng A-Beach, ako, si Justin, ay hindi karapat-dapat na maging ama nila. Matapos malaman na ang kanyang dalawang anak na lalaki ay sunod-sunod na namatay sa kamay ng isang lalaki at isang babae, at na sila ay talagang nagtagpo, si Justin ay lubos na galit na galit. 1186. Pagkalipas ng ilang araw, nakarating sina Justin, Hamid, at ang isa pang lalaki sa Arctic City. Kasabay nito, nalaman ng tatlo ang tungkol sa mga insidenteng nangyari pagkaalis ni Hamid sa Arctic City. Nalaman nila ang nangyari sa Auction Square ng Blackwell clan. Ang mga taong pumatay sa dalawang anak ni Justin ay parehong mula sa Alvin sect, at isa sa kanila ay ang sect leader. Sa ilalim ng maingat na mga mata ng iba, pinatay ng sect leader ng Alvin sect ang Blackwell clan Grand Elder na nakagawa ng tagumpay sa 9th level Martial Monarch stage at nagpakita ng napakalaking lakas. Sect leader Justin, alam kong gusto mong maghiganti para sa inyong dalawang anak. Ngunit, iminumungkahi kong magpigil ka ng kaunti tungkol dito. Sa mansyon ng Blackwell clan, si Leonardo, ang clan leader ng Blackwell clan ay bumaantong hininga kay Justin, hindi ko minamaliit ang inyong true martial sect. Ngunit, natatakot ako na walang sino man sa inyo sa true martial sect ang makakatalo sa kanya.
Noong araw na iyon, nasaksihan ni Leonardo ang eksena ng sect leader ng Alvin sect, si Alvin, na gumagawa ng kanyang sariling mga mata. Sa kadahilanang ito, siya ang may pinakamahalagang sinabi sa bagay na ito. Salamat sa iyong paalala, clan leader Blackwell. Dahan daw ang tumango si Justin. Bagamat napupuno siya ng apoy ng galit, ngayon lang niya napigilan ang kanyang galit. Kahit nangangati siyang ipaghiganti ang kanyang dalawang anak, hindi siya nawala ng gana. Bagamat totoo na siya ang ama ng dalawang binata na iyon, sa parehong oras, siya rin ang sect leader ng True Martial Sect. Kailangan niyang tingnan ang mas malaking larawan. Tila isang kirot ng pagkaunawa ang tumama sa kanya, tumangala si Justin kay Leonardo. Clan leader Blackwell, ngayon lang, sinabi mo na si Alvin ay gumagawa ng mass recruitment ng grade 1 weapons craftsman at alchemist. Oo. Sa isang grade 1 spirit weapon na makakapagpalakas ng lakas ng 70% at isang grade 1 na pill na may purity na 71% bilang gimmick, inaakit niya ang grade 1 na mga manggagawa ng armas at alchemist sa Alvin sect, ungol ni Justin. Sa tingin ko ngayon, ang Alvin sect ay tiyak na marami na silang mga craftsmen, don't alchemist. Tama na. Muling tumango si Leonardo. Sabay ngiti niya ng pilit. Sa pagkakaalam ko, kung ang pinag-uusapan mo ay mga grade 1 lang na mga manggagawa ng armas at mga alchemist lamang, ang Alvin sect ay mayroon ng higit sa 10 sa kanila. Higit sa 10 tao ay hindi isang malaking bilang. Gayunpaman, kung mayroong higit sa 10 grade 1 na mga manggagawa ng armas at alchemist, kung gayon, oo, sapat na upang mabigla ang sinuman. Kahit na ang mga first-rate na puwersa sa gitnang lugar ng Innerland ay walang ganoon karaming grade 1 na mga manggagawa ng armas at mga alchemist sa kanilang mga tropa. Kahit na ang isang sinaunang angkan ay hindi rin magkakaroon ng napakaraming grade 1 na manggagawa ng armas at mga alchemist. Si Hamid, ang pangalawang elder ng Blackwell clan na nakatayo sa gilid, ay ngumisi ng malungkot. Hindi kailanman sumagi sa kanyang isipan na maraming aksidente ang mangyayari sa Arctic City nang sabay-sabay sa loob lamang ng ilang araw nang umalis siya. Pati ang Grand Elder ng kanilang Blackwell clan ay pinatay din. Ang isang pako na Domaikit ay kadalasang mapupuksa. Malamig na kumikinang ang mga mata ni Justin habang sinabi niya sa malalim na boses, ipapaalam ko sa Alvin na iyon na talagang hinuhukay niya ang sarili niyang libingan sa pamamagitan ng paggawa ng isang mass recruit sa grade 1 na mga manggagawa ng armas at alchemist. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito sa bibig ni Justin, ang 3 pang taong naruroon sa eksena ay sabay-sabay na tumitig sa kanya. Sa iba pang 3 tao, maliban kina Leonardo at Hamid, may isa pang matandang lalaki sa tabi niya na siya ring Guardian Elder ng True Martial Sect. Siya ay may lakas na sa anumang paraan ay hindi mas mababa sa kanya. Ang Guardian Elder na ito ay kadalasang nasa tabi ni Justin at sinusundan siya ng malapit sa anino. Sect Leader Justin, ano ang ibig mong sabihin dito? Curious na tanong ni Leonardo. Bagamat walang sinabi ang 2 pang tao, bumakas din sa kanilang mga mata ang kuryosidad. Clan Leader Blackwell, isipin mo ito. Ginamit ni Alvin ang espada at ang tableta na inilagay ng iyong Blackwell clan bilang pain. Sigurado ako na maraming grade 1 na mga manggagawa ng armas at alchemist ang tiyak na matutokso. Kahit na ang mga mula sa iba pang mga first-rate na puwersa ay malamang na mahok, at aalis sila sa puwersa kung saan sila ay orihinal na ipinaliwanag ni Irish upang sumali sa sekta, do. Sa tingin mo matutuwa ang mga first-rate na puwersa tungkol dito? Hindi. Umiling si Leonardo. Ang Blackwell clan ay walang grade 1 na mga manggagawa ng armas at alchemist. Kahit na ginawa nila iyon at sinaksak sila ng Alvin sect ng ganoon na lamang, tiyak na mahihirapan siyang tanggapin at ang Blackwell clan. Baka magalit pa sila dahil dito. Sect Leader Justin, ibig mong sabihin. Sa lalong madaling panahon, tila nahulaan ni Leonardo kung bakit nasabi na ni Justin ang mga bagay na iyon. Sabay liwanag ng mata niya. Tama na yan. Tumango si Justin habang kumikinang ang kanyang mga mata sa malamig na kinang na lumalamig habang lumilipas ang panahon. Gusto kong pag-isahin ang lahat ng mga first-rate na puwersang ito kung saan ninakaw ng Alvin sect ang mga brick nito. Sa oras na iyon, magtungo tayong lahat sa Alvin sect at humingi ng paliwanag.
Hindi magtatagal ang Alvin sect at Alvin. Sa oras na maabot niya ang dulo ng kanyang pangungusap, ang boses ni Justin ay naging mas malamig na parang nagmula mismo sa isang napakalamig na butas. Matalino ka, sect leader Justin. Bumalik na rin sa katinoan si Hamid, at hindi niya maiwasang purihin siya. Sa Alvin sect sa Alvin Peak, isang magalang at mapagpakumbabang boses ang umalingaw-ngaw mula sa labas ng silid ni Alvin, na gumising sa kanya. Sect leader, may naghahanap sa'yo sa labas. Si Alvin, nakababalik lang sa kanyang katinoan mula sa kanyang pagtatanim, ay bahagyang kumunat ang noo at nagtanong, hinahanap ako. Sinabi ba niya kung sino siya? Sinabi niya na siya si Benny, patuloy ang boses mula sa labas. Benny. Medyo nagsalubong ang mga kilay ni Alvin bago siya bumulong sa sarili, bakit siya pupunta rito? Hindi ba dapat nasa Northern Mountain Land siya? Si Benny ay ang pangalawang young master ng Lochlan mula sa Northern Mountain. Ang Lochlan ng Northern Mountain ay kung saan nanatili si Alvin bago siya tumawid sa Roochway River. Kasabay nito, ito rin ang angka na naiwan ng isang alchemist na itinuro ng Rebirth Martial Emperor noong kanyang ikalawang reincarnation. Palagi siyang mahilig sa Lochlan. Kung hindi na sana siya nag-iwan ng napakaraming grade 1 spirit weapons at pills para sa kanila bago siya umalis. Ang lahat ng mga item na iyon ay napakataas na uri ng mga asset. Whoosh! Sa sumunod na segundo, nawala si Alvin sa kanyang kama sa silid, at lumitaw siya sa labas sa isang kisap mata. Isang alagad ng Alvin sect ang nakatayo sa labas ng may paggalang at pinananatili ang isang nakayukong poster. Dalhin mo ako sa kanya, tumingin si Alvin sa disipulo ng Alvin sect at nagutos. Oo. Ang disipulo ay nanguna sa unahan kasama si Alvin na sumusunod sa likuran. Sa lalong madaling panahon, nakita niya ang kinikita. Ito ay si Benny ng Lochlan ng Northern Mountain. Benny, bakit ka nandito? Nagtataka na tanong ni Alvin. Alvin, ikaw talaga. Nang makita si Alvin, tila nakahawak si Benny ng isang straw na nagel iligtas buhay. Ang una niyang kalmadong mukha ay napuno ng mga emosyon ng sabay-sabay, at ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig ng marahas. Ano bang problema mo? Napansin ni Alvin na parang may mali sa emosyon ni Benny. Alvin. Ikaw. Dapat mong ipaghiganti ang clan leader at ang dating clan leader. Dalawang bahid ng luha ang tumulo sa pisngi ni Benny. Ang isang tao ay hindi madaling lumuha maliban kung ang kanyang puso ay talagang wasak. Anong meron sa clan leader at sa dating clan leader? Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni Alvin. Maliban kay Benny, ang taong mas malapit sa kanya sa Lochlan ay walang iba kundi si Ragnar, ang clan leader ng Lochlan. Mahal na mahal din niya ang dating clan leader. Patay. Patay silang lahat. Tumingin si Benny kay Alvin at umiyak na puno ng paghihirap ang mukha. Wala na ang Lochlan natin. Ako na lang ang natitira sa buong Lochlan. Ako lang. Wala na ang Lochlan. Naningkit ang mga mata ni Alvin habang nagtanong sa malalim na boses, ano ba talaga ang nangyari? Sino ang nangahas na lipulin ang Lochlan? Ang dahilan kung bakit nabuhay ang Lochlan sa loob ng 10,000 taon ay dahil napanatili nito ang malapit na relasyon sa ilan sa mga first-rate na puwersa sa Innerland. Gayunpaman, may isang taong nalipol lang ang Lochlan. Hindi ba matatakot ang taong iyon na masaktan ang mga first-rate na puwersa sa likod ng Lochlan? Hindi nagtagal pagkatapos mong umalis. Sa lalong madaling panahon, nalaman ni Alvin ang tungkol sa pasikot-sikot ng kwento mula sa bibig ni Benny. Hindi nagtagal pagkatapos niyang umalis, isang hindi inanyayahang bisita ang nagpakita sa Northern Mountain Land at tinawag ang kanyang sarili na miyembro ng Ancient Han Clan. At the same time, may ibang identity din ang taong iyon, ang uncle-in-law ni Hermie. Siyempre, alam ni Alvin kung sino si Hermie. Siya ang guildmaster ng Alchemist Guild's main guild sa Southern Outerland na namatay sa kanyang kamay. Naisip niya na si Alvin ay nakabisado na ang ilang kakaibang pamamaraan sa pagdadalisay ng gamot at patuloy na gustong pilitin siyang ibuhos ito. Nabigo siya sa unang pagkakataon at sa pangalawang pagkakataon, kaya binalikan niya ito. Miyembro ng Han Clan. Nagdilim ang mukha ni Alvin habang ang kanyang mga mata ay kumikinang na malamig.
Ang kanyang mga palad ay nakapulupot na ng mahigpit kahit papaano, at ang kulay ube na robe sa kanyang katawan ay kumikislap ng walang anumang hangin. Kung ang miyembro ng Han Clan ay talagang sinisisi at nilipol ang Lo Clan sa pagkamatay ni Hermie, kung gayon walang alinlangan, siya ang nagdala ng lahat ng pinsalang ito sa Lo Clan ng hindi direkta. Dahil dito, siya ang may pananagutan sa kumpletong pagkalipol ng Lo Clan at para sa pagkamatay ng lahat. Ang matandang iyon na nag-aangkin na nagmula sa Ancient Han Clan, na ang pangalan ay Jerome Han, ay pinatay ang bawat isa sa aming Lo Clan maliban sa akin. Kung hindi dahil sa clan leader na nag-ayos para sa aking pagtakas, hindi ako makakarating ngayon. Nang marating niya ang bahaging ito ng kwento, ang mga mata ni Benny ay napuno ng pangamba na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso na tila may naalala siyang isang bagay na lubhang nakakatakot. Jerome ng Han Clan. Ang puso ni Alvin ay nadurog sa mapanglo nang marinig niya ang mapangwasak na balita. Kasabay nito, malalim niyang itinatak ang pangalang ito sa kanyang puso. Sa huli, siya ang may pananagutan sa paglipol ng Lo Clan. Sa kalaunan, papatayin niya si Jerome at maghihiganti para sa Lo Clan. Si Jerome talaga ay isang demonyo. Pagkatapos niyang lipulin ang aming Lo Clan, nagawa kong makatakas sa swerte. Pagkatapos noon, narinig ko na natanggal na rin niya ang Osborn Clan. Nagpatuloy si Benny, ang kanyang katawan ay nanginginig ng mas marahas na para bang ang sindek ng kanyang naranasan ay tumago sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang mga buto. Ang Osborn Clan ay pinunasan din niya. Sumimangot si Alvin. Bagamat may proteksyon ang Lo at ang Osborn Clans mula sa Northern Mountain mula sa mga first-rate na puwersa sa Inner Land, sunod-sunod pa rin silang inalis ni Jerome. Sa kabila ng pagkabigla ni Alvin, hindi ito naging ganap na sorpresa. Kung si Jerome ay talagang isang powerhouse na nagmula sa Han Clan, kahit na ang mga first-rate na puwersa na nanumpa na protektahan ang Osborn at ang Lo Clans ay hinding-hindi maglalakas loob na kumilos kay Jerome. Ang Ancient Han Clan ay may posisyon sa Cloud Continent na higit na nalampasan ang lahat ng iba pang first-rate na puwersa. Ang una at ang huli ay nasa dalawang ganap na magkaibang antas. Hindi ba dinala ni Hermie ang clan leader ng Osborn Clan bilang backup sa huling pagkakataon? Sumimangot si Alvin dahil hindi niya ito lubos maisip. Nagalit siya dahil sa pagtakas ng clan leader ng Osborn Clan sa huling minuto, kaya nilipol din niya ang Osborn Clan. Ang aming Lo Clan at ang Osborn Clan, ang dalawang dakilang clan na may legacy na naipasa sa loob ng 10,000 taon sa Northern Mountain Land ay wala na. Habang nakarating si Benny dito, maririnig ang pait at kawalan ng kakayahan sa kanyang tono. Ngayon lang niya napagtanto na maliban sa pagkakaroon ng malawak na koneksyon, ang dahilan kung bakit nabuhay ang Lo at ang Osborn Clan sa loob ng 10,000 taon ay hindi nila kailanman nasaktan ang totoong powerhouse sa Cloud Continent. Tulad ng powerhouse ng Han Clan sa pagkakataong ito, sa huli ay wala siyang takot laban sa first-rate na puwersa sa likod ng Lo at ng Osborn Clans. 1187. Nang marinig na ang dalawang dakilang angkan sa Northern Mountain Land na may legacy na 10,000 taon ay nalipol ng ganoon lang, hindi napigilan ni Alvin na mapabuntong hininga. Ang dalawang angkan ay nakaligtas sa loob ng 10,000 taon, ngunit sa huli, hindi pa rin nila nakayanan ang pag-atake mula sa powerhouse ng Han Clan. Si Alvin ay walang naramdaman tungkol sa Osborn Clan na nawasak. Kung tutuusin, ang Osborn Clan ay nasangkot dito dahil sa desisyon na ginawa mismo ng kanilang clan leader. Sa kabilang banda, lubos na nakonsensya si Alvin tungkol sa Lo Clan. Jerome ng Han Clan. Kung hindi kita papatayin, magiging mahirap para sa akin, Alvin, na mabuhay pa sa mundong ito. Ang kanyang mga mata ay naging napakalamig at siya ay umungol sa isang tinig na tuyo at bahagyang masakit na para bang inuubo niya ang mga salita mula sa kanyang lalamunan, na nagbibigay ng pakiramdam ng ginaw sa mga nakarinig sa kanya. Kasabay nito, isang brutal, nakapatay na intensyon ang lumabas mula sa kanyang katawan patungo sa buong lugar na parang siya ay isang ganap na galit na pagpatay na Diyos. Bago pa napagtanto ni Benny ang nangyayari habang nakatayo siya sa malapit, nabalot na siya ng mamamatay tao na hangarin sa kanya. Ang tanging nararamdaman niya sa sandaling iyon ay kung paano siya nanginginig sa takot habang ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig ng mas marahas.
Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay binawi ni Alvin ang nakapatay na intensyon sa kanyang katawan at sa wakas ay nanambalik ang kalmado nitong mukha. Benny, bakit ka pumunta sa Innerland? Tumingin si Alvin kay Benny at nagtatakang nagtanong. Nandito ako para hanapin ka, taos-pusong sagot ni Benny. Sabay taas ng kamay niya at may lumabas na spatial ring sa kamay niya. Ito ay isang spatial ring na wala pang ginawang pag-angkin sa pagmamay-ari dito. Ito ang singsing na ipinasa ko sa iyo ng clan leader pagkatapos kitang mahanap. Yung clan leader. Nagtaas ng kilay si Alvin. Siyempre, alam niya na ang clan leader na tinutukoy ni Benny ay si Ragnar, ang clan leader ng Lo Clan. Matapos tanggapin ang spatial ring, nagsagawa siya ng blood ownership claim dito. Sa sumunod na sandali, nakita niya ang nilalaman nito. Ang Grade 1 spirit weapons at ang mga bote ng tableta na puno ng Grade 1 na mga table tasks na iniwan niya para sa Lo Clan ay tahimik na nakatayo doon. Nang makita ito, alam ni Alvin na kapag naipasa na ni Ragnar ang spatial ring na ito kay Benny, alam niyang hindi na siya makakaligtas, kaya umasa siya sa pagtakas ni Benny. Maliban sa naiwan niya para sa Lo Clan, napansin din ni Alvin ang isang Jade Sleep. Isang voice transmission Jade Sleep. Inalis ang Jade Sleep, agad niyang itinurok dito ang kanyang origin energy. Sa susunod na sandali, isang malinaw at pamilyar na boses ang umalangaw-ngaw sa mga tainga ni Alvin. Elder Darfield, kung naririnig mo ang boses ko, mangyaring tulungan mong alagaan ang batang ito, si Benny, sa ngalan ng aking Lo Clan. Ang batang ito ay ang huling bloodline ng aking Lo Clan. Mangyaring huwag sisihin ang iyong sarili sa nangyari sa Lo Clan, Elder Darfield. Lahat ay itinakda ng Diyos. Ang may-ari ng boses na nagmumula sa voice transmission Jade Sleep ay walang iba kundi si Ragnar, ang clan leader ng Lo Clan. Itinakda ng Diyos. Walang alinlangan, alam ni Alvin na inaaliw siya ni Ragnar. Hindi siya naniniwala sa mga usapan tungkol sa Diyos. Alam niya lamang na ang tao ang Panginoon ng kanyang sariling kapalaran. Ano man ang mangyari, kahit na hindi siya ang taong bumagsak sa Lo Clan, siya pa rin ang hindi direktang may kasalanan. Para sa kadahilanang ito, hindi siya maaaring umiwas sa responsibilidad na ito. Huwag kang mag-alala. Aalagaan kong mabuti si Benny. Tungkol naman sa paghihiganti ng Lo Clan, aayusin ko rin ang mga lumang score para sa inyong lahat. Saad niya sa puso niya. Isang nagyayelong apoy na umaapoy na tila masusunog sa lahat ng bagay na lumiwanag sa lalim ng kanyang mga mata. Benny, manatili ka lang sa Alvin Sect mula ngayon. Ibibigay ko sa iyo ang pinakamahusay na cultivation resources at tutulong sa iyo sa muling pagtatayo ng Lo Clan. Hanggat mayroon ka pa sa Lo Clan, hindi pa ito lubusang napapabayaan, determinadong sinabi ni Alvin kay Benny. Salamat. Agad siyang pinasalamatan ni Benny. Para sa kanya, ang manatili sa Alvin Sect ay, walang duda, isang panaginip ang natupad. Let's go. Dadalhin kita para makita ang isang tao at hayaan siyang mag-ayos ng tirahan para sa iyo. Ang taong dinadala ni Alvin kay Benny upang makita ay walang iba kundi si Paloma, ang vice-sect leader ng Alvin Sect. Sa daan, sinundan ni Benny si Alvin. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa komplikasyon na nakatingin sa likuran ni Alvin. Noon, ang lakas na ipinamalas ni Alvin sa Lo Clan ng Northern Mountain ay sapat na para makuha siya ng hindi maipaliwanag na pagkabigla, ngunit ang katotohanan na si Alvin ay nagawang maging leader ng sect ng Alvin Sect ay nagparamdam sa kanya na parang nananaginip siya. Hindi nagtagal, nang siya ay kararating lamang sa Innerland, narinig niya ang tungkol sa Yin Yang Sect na pinalitan ng pangalan sa Alvin Sect. Narinig din niya na ang sect leader ng Alvin Sect ay tinatawag na Alvin. Noong una, nang marinig niya ang lahat ng ito, ang unang pumasok sa isip niya ay na ang sect leader ng Alvin Sect ay si Alvin na kilala niya. Gayunpaman, habang pinag-iisipan ito ng kanyang isipan, nalaman niyang ito ay napakabuti para maging totoo. Sa kanyang alaala, kahit na malakas si Alvin, hindi pa rin siya ganoon kalakas para mapatay si Emerson, ang Pickmaster ng Yin Yang Sect siyang Pick, sa isang suntok lamang ng walang tulong ng anumang spirit weapon. Gayunpaman, sa huli, nagpa siya pa rin siyang subukan ang kanyang kapalaran sa Alvin Sect. As it turned out, talagang maswerte siya.
Ang sect leader ng Alvin sect ay talagang si Alvin na kilala niya. Pagkatapos ibigay si Benny kay Paloma, sinabi sa kanya ni Alvin, linangin ng maayos ng buong puso. Para sa Loklan, ipaghihiganti ko sila para sa iyo. Talagang itataas ko ang aking cultivation base para makatulong ako sa iyo, seryosong sagot ni Benny. Matapos ayusin si Benny, medyo mabigat pa rin ang puso ni Alvin. Ang isang angka na kasing laki ng Loklan ay nalipol ng ganoon lang. May iniisip ka ba? Kahit papaano, isang kumikinang na pulang figure ang lumitaw sa tabi ni Alvin. Ito ay isang babae na may mga hitsura na maaaring magpabagsak sa malalaking bansa na nagtanong ng basta-basta. Ang Loklan ay nalipol na, malungkot na sagot ni Alvin. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, bahagyang kumunat ang noo ng babaeng nakapula. Ang Loklan ng Northern Mountain. Oo. Tumango si Alvin. Tutulungan kita. Ang maikling tugon ng babae ay agad na pinuspos ng init sa puso ni Alvin. Kasabay nito, sumilay ang maliit na ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Mas bukas at masayahin si Irish sa harap niya. Pagkatapos kong likhain ang pinagsama-samang mga puppet na iyon, kukunin ko ang malaking kayamanan na iniwan ng Rebirth Martial Emperor para sa kanyang ikatlong reincarnation sa kanyang ikalawang reincarnation. Hanggat maaari kong makuha ang Royal Grade Resurrection Pill, malamang na maibabalik ni Irish ang kanyang memorya matapos itong inumin. Nagsimulang magplano si Alvin sa kanyang puso. Pagkaraan ng 3 araw, nagpakita ang young brother sa harap ni Alvin. Sect leader, nandito na lahat ang mga materyales na hinihingi mo. Iniabot ni Percival ang isang spatial ring sa kanyang kamay kay Alvin at magalang na nagulat. Good job. Kasiya siyang tumango si Alvin. Sa pagtaas ng kanyang kamay, binato niya ang 2 table taas sa magkapatid na young brothers. Nahuli sila ng young brothers at pagkatapos ng maingat na inspection, nagliwanag kaagad ang kanilang mga mata. Sect leader, grade 1 ba ito na life recovery pill? Ilang sandali, tumingin sila kay Alvin at bahagyang bumilis ang kanilang paghinga. Sa kanilang mga opinyon, ang grade 1 life recovery pill na ibinigay ng kanilang sect leader ay hindi kailanman magiging ordinaryong grade 1 life recovery pill. Ang kadalisayan nito ay dapat na 70% pataas. Ang grade 1 life recovery pill na nasa kamay mo ay may purity na 79%, walang pakialam na paliwanag ni Alvin. Gamit ang pamamaraan sa pagpino ng gamot at ang karanasan na namanan niya mula sa Rebirth Martial Emperor, kasama ang quasi-royal grade pill fire na maaari niyang patigasin ngayon, ang pagpino ng grade 1 na tableta ay kasing dali ng pie. Higit pa rito, maaari rin niyang pinuhin ang isang grade 1 na tableta na halos perpekto. Isang kadalisayan ng 79%. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, ang young brothers ay natigilan, hindi na nakabalik sa kanilang katinoan sa mahabang panahon. Siyempre, hindi nila pagdududahan ang mga salita ni Alvin. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na hindi sila nagulat dito. Sa pagkakaalam nila, ang balitang ipinakalat sa labas ay ang Alvin sect ay maaaring gumawa ng grade 1 life recovery pill na may pinakamaraming purity na 71%. Naisip din nila na ang grade 1 life recovery pill na may purity na 71% ay pinakamataas na level na. Gayunpaman, sa ngayon, pagkatapos malaman na ang grade 1 life recovery pill na nasa kanilang mga kamay ay may kadalisayan na 79%, pareho ng young brothers na nagmamadaling inimbak ang pill na parang nakakuha lang sila ng isang pambihirang kayamanan. Sa parehong oras, reflexively, tumingin sila sa paligid na tila sinusubukang kumpirmahin na walang ibang mga tao na naruroon na makakaalam na nakakuha sila ng napakagandang grade 1 life recovery pill na may purity na 79%. Hindi mo na kailangan pang lumingalinga. Walang ibang tao dito kundi tayong 3 lang. Nang makita ito, hindi mapigilan ni Alvin ang mapangiti. Gayunpaman, ang 2 young brothers ay may matigas na ekspresyon sa kanilang mga mukha na para bang natatakot sila na baka may makaalam na sila ay pinarangalan ng isang malaking kayamanan. Mahina nilang mahulaan kung ano talaga ang ipinahiwatig ng isang grade 1 life recovery pill na may purity na 79%.
Ang therapeutic efficacy ng naturang life recovery pill ay hindi malayo sa isang milagrong lunas na maaaring magbalik ng mga tao mula sa mga patay. Maaari pa itong makatulong na iligtas ang kanilang buhay sa isang kritikal na sandali. Para sa kadahilanang ito, hindi sila nang ahas na lumundag. Nang makita kung paano kumilos ang Young Brothers na parang sinusubukan nilang maghanap ng mga magnanakaw hanggang sa puntong kahit siya ay hindi na pinapansin ngayon, umiling si Alvin at umalis pagkatapos nilang alisin ang Grade 1 Life Recovery Pill. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa paggawa ng pinagsamang mga puppet gamit ang mga materyales na inihanda ng magkapatid na Yo. Sa ngayon, I'm looking forward to see the strength of the combined puppets. Ang mga mata ni Alvin ay kumikinang na parang isang hanay ng mga bituin at ang kanyang mukha ay natatakpan ng pag-asa. Gayunpaman, walang duda na ito ay isang mahirap na proseso sa pagsisikap na gumawa ng pinagsamang papel. Kailangan niyang gumawa ng grupo ng mga ordinaryong puppet na nakatulize ng pinakamataas na grado na origin stones muna. Matapos makumplito ang mga puppet na ito, saka lang makakapagpatuloy si Alvin sa pangalawang hakbang at gumawa ng pinagsama-samang mga puppet. Sa inscription formation na nakuha niya mula sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor na naiwan ni Martial Emperor Marcion, tiwala si Alvin sa kanyang kakayahang lumikha ng pinagsamang mga puppet. Unti-unting lumipas ang oras. Pagkalipas ng isang buwan, naubos lamang ni Alvin ang kalahati ng mga materyales at nakagawa ng kalahati ng mga puppet. Ang bawat isa sa mga puppet na ito ay nakatulize ng pinakamataas na grado na origin stones at maaaring maglabas ng lakas na katumbas ng origin energy ng 7th level martial monarch, na siyang lakas ng 1,000 sinaunang may sungay na dragon. Gayunpaman, kahit na ang mga puppet na ito ay may kahangahangang lakas, hindi sila kasing halaga ng mga butil ng alikabok sa kanyang mga mata. Kakailanganin lamang ng isang tao ang pagdura mula sa isang martial monarch at sila ay malunod sa kamatayan kaagad. Nilalayon niyang pagsamasamahin ang lahat ng mga puppet na ito gamit ang mahiwagang inscription formation na iyon at magpakita ng mabisang lakas. Nagpatuloy siya sa paggawa ng kanyang mga puppet, ngunit hindi nagtagal, nagulat siya sa boses mula sa labas. Nako! Sect leader! Si *T tamaan ng pamaypay. Nang walang ibang pagpipilian, maaari na lamang niyang ilagay ang trabaho sa kamay pababa. Anong nangyari hanggang sa nawalan ka ng gana? Lumipad siya palabas at tumingin sa disipulo ng Alvin Sect na nakatayo sa labas sa hangin na may bahagyang pagkairita habang nakakunot ang noo niya at nagtanong. Pinakaayaw niya kapag may hamarang sa kanya habang nakatutok siya sa kanyang trabaho. Isang desisyon ang agad na nabuo sa kanyang isipan. Kung walang seryoso, tiyak na parurusahan niya ang alagad na ito. Sect leader, maraming tao ang pumasok sa Alvin Sect at pinatay ang mga disipulong responsable sa pagpapatrolya, mabilis na sagot ng disipulo. 1188. Ano? Nang marinig ang ulat mula sa alagad ng Alvin Sect, agad na nagbago ang mukha ni Alvin. Pinatay ang mga disipulo ng kanyang Alvin Sect. Sino kaya ang matapang? Kahit sino man iyon, dapat nilang bayaran ang halaga para sa paghipo sa aking mga tao. Huminga ng malalim si Alvin habang kumikinang sa kanyang mga mata ang hindi maitagong malamig na mga kidlat. Nasaan sila? Tumingin si Alvin sa disipulo sa harap niya at nagtanong sa malalim na boses. Naramdaman ng disipulo ang galit na nagmumula sa sect leader. Hindi siya nang ahas na magantala at nagmamadaling sumagot, ang hilagang bahagi. Sa sandaling matapos niya ang kanyang pangungusap, nakaramdam siya ng simoy ng hangin sa kanyang mukha at pagkatapos ay tuluyan nang nawala sa kanyang paningin ang taong nakatayo sa kanyang harapan. Nagalit si Alvin. Galit na galit siya. Ngayon, siya ang sect leader ng Alvin Sect, at may pumapatay sa kanyang mga tao. Sa katunayan, pinapatay nila ang kanyang mga alagad ng Alvin Sect. Walang alinlangan na katumbas iyon ng pagsampal sa kanyang mukha at pagpapahiya sa kanya. Kailangan kong makita kung sino ang matapang na gumawa nito. Si Alvin ay lumitaw na kalmado tulad ng tubig, ngunit ang kanyang layunin na pumatay ay lumakas habang siya ay bumulong-bulong na para bang ito ay tatago sa walang hangganang kalangitan. Leader ng sekta. Leader ng sekta.
Sa kanyang paglalakbay, nakilala ng ilang tao si Alvin at sumunod sa kanyang likuran, kabilang ang isang grupo ng mga elder ng Alvin sect na pinamumunuan ni Paloma at ng Young Brothers. Nang mapansin na tumahimik si Alvin, alam nilang galit na galit ang kanilang sect leader. Young Master. Guro. Hindi nagtagal, dumating si Jack at ang Gold Tog. Sumama sa kanila ang isang babaeng nakapula na mukhang duwende na nababalot ng apoy. Pagkatapos ng kanyang hitsura, ang lahat sa kanyang paligid ay tila natakpan ng kanyang kagandahan. Sa sandaling lumitaw siya, lumapag siya sa tabi ni Alvin at sumabay sa kanya. Sa kasalukuyan, si Irish ang tanging tao sa Alvin sect na nangahas na lumakad kasama si Alvin. Leader ng sekta. Leader ng sekta. Maya-maya, mas maraming pagbati ang narinig. Ito ay isang dosenang nasa katanghaliang gulang at matatandang lalaki na lumilipad patungo sa kanila. Pinangunahan sila ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, at sumunod silang lahat sa likuran ni Alvin. Ang nasa katanghaliang gulang na pinuno ay si Silvestre. Para sa iba, sila ang grade 1 na mga manggagawa ng armas at alchemist na kamakailan ay sumali sa Alvin sect. Gayunpaman, hindi naapektuhan si Alvin ng hitsura ni Silvestre at ng iba pa. Ang matalim niyang titig ay diretsyong nakatingin sa harapan. Kahit na walang emosyon sa kanyang mukha, naramdaman pa rin ng mga taong naruroon ang isang malamig na aura na nagmumula sa kanyang katawan. Hindi ko alam kung sino ang matapang na maglakas loob na pumasok sa Alvin sect natin. At pinatay nila ang ating mga alagad ng Alvin sect. Gusto kong mauna sila sa akin at hindi na makaalis. Maraming elder ng Alvin sect ang hindi napigilan ang galit sa kanilang mga puso at nailabas ang kanilang galit sa pamamagitan ng ungol. Nagmamadali silang lumapit nang marinig nila na may pumasok sa Alvin sect at pinatay ang mga nagpapatrulyang disipulo. Ayan. Biglang, isang elder ng Alvin sect ang kumapit sa kanyang leeg at sumigaw. Sa di kalayuan, isang pulutong ang lumitaw sa kanilang linya ng paningin. Karamihan sa kanila ay mga disipulo ng Alvin sect. Galit na galit nilang pinalibutan ang isang dosenang tao. Ang ilan sa kanila ay naikuyom ang magkabilang kamao at nanginginig sa pagkabalisa. Mas tumpak, nakapalibot sila sa pinaghalong 12 nasa katanghaliang gulang at matatandang lalaki. 6 na tao ang bumubuo sa frontline, at ang iba pang 6 ay sumunod na malapit sa likuran. Siya yun. Sa oras na iyon, ang 5 tao sa likod ni Silvestre ay nakasimangot habang ang kanilang mga mata ay sinanay sa 5 sa 6 na nangungunang individual ayon sa pagkakabanggit. Mukhang kilala nila ang mga taong ito. Kilala mo ba sila? Tanong ni Silvestre habang ang kanyang mukha ay seryoso habang umiikot para tingnan ang 5 grade 1 na mga manggagawa ng armas at mga alchemist sa likod niya. Kilala ko ang taong iyon. Siya ang sect leader ng Flyfrost sect kung saan ako dati. Sa likod niya ay ang pinakamataas na elder ng Flyfrost sect, sabi ng isang grade 1 alchemist. Kilala ko rin ang taong iyon. Siya ang sect leader ng Silver Feather sect kung saan ako pinanggalingan. Sa likod niya ay ang Guardian Elder ng Silver Feather sect, sabi ng isa pang grade 1 na weapons craftsman. Bukod sa kanilang dalawa, ang iba pang 3 individual ay nagbigay ng katulad na sagot. 10 sa 12 tao ay mga taong kilala nila at nakausap. Mukhang ayaw nilang tanggapin ang iyong pag-alis. Pupunta ba sila para ipaglaban ka sa Alvin sect natin? Matapos malaman ang pagkakakilanlan ng 10 sa 12 tao mula sa kanilang 5, natural na nahulaan ni Silvestre ang kanilang intensyon sa pagpunta at hindi niya maiwasang mapangiti. Wala silang kakayahan na patuloyin ang iba ngunit naglakas loob na pumunta para hingin ito sa Alvin sect. Mukhang iniisip nila na madaling target ang Alvin sect. Sabay-sabay, lahat ng sumusunod sa likod ni Alvin ay naunawaan ang intensyon ng dosina. Hindi ba nila iniisip na ito ay sapat na nakakahiya? Naglakas loob pa rin silang lumapit at hingin ang mga taong ito mula sa Alvin sect. Maraming elder ng Alvin sect ang tumawa. Sino ang nakakakilala sa kanilang dalawa? Tinanong ni Silvestre ang natitirang grade 1 na mga manggagawa ng armas at alchemist, ngunit wala siyang nakuhang sagot.
Siguro, ang Grade 1 Weapons Craftsman o Alchemist mula sa kanilang puwersa ay hindi pa nakarating sa Alvin Sect pagkatapos nilang umalis sa kanilang puwersa, hula ng isang tao. Ganyan dapat. Maraming tao ang sumang-ayon. Narinig ni Alvin ang lahat ng Saturday sa paligid niya at ang kanyang mga mata ay naging nanlamig pati na rin ang pagngisi sa kanyang mga labi. Leader ng sekta. Ang pagdating ni Alvin at ng kanyang mga tauhan ay mabilis na nakakuha ng atensyon ng mga disipulo ng Alvin Sect. Tuwang-tuwa silang tumingin kay Alvin. Habang nakayuko at bumati sa kanya ng may paggalang, halos bulag na pagsamba sa kanilang mga mata. Sa panahong ito, kasama ang grupo ng Grade 1 na mga manggagawa ng armas at alchemist na sumali sa Alvin Sect, ang mga elder ng Alvin Sect at karamihan sa mga natatanging disipulo ay nakakuha ng Grade 1 spirit weapons. Bukod, lahat sila ay may, higit pa o mas kaunti, ilang mga Grade 1 na table task sa kanilang mga kamay. Bagamat isa lamang itong ordinaryong Grade 1 spirit weapon o Grade 1 na table task mula sa Grade 1 weapons craftsman at mga alchemist na kakasali lang sa Alvin Sect, sapat na iyon para magbigay ng inspirasyon sa kanila. Iyon ang paggamot na hindi nila pinangarap sa nakaraang Yin-Yang Sect. Ngayon, dapat nilang tangkilikin ang gayong mga paraan. Ang lahat ng iyon ay iniuugnay sa Alvin Sect at sa kanilang sect leader, si Alvin. Dahil doon, iginagalang nila ang sect leader ng Alvin Sect mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso at itinuring pa nga nila ito bilang kanilang idolo. Ma'am! Pilit na ngumiti si Alvin at tumango bilang tugon nang tumingin siya sa grupo ng mga disipulo ng Alvin Sect. Gayunpaman, nang pamunuan niya ang grupo ng mga tao sa likuran niya at harapin ang 12 tao sa paligid, nawala ang kanyang ngiti. Napalitan ito ng malamig na lamig sa halip. Isang matandang lalaki na nakaitim na roba sa gitna ng 6 na nangungunang tao sa kalaban na partido ay tumitig kay Alvin na may malamig na mukha at nagtanong, "Ikaw ba ang sect leader ng Alvin Sect, Alvin?" Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Alvin. Ang kanyang tingin ay dumaan sa mukha ng 6 na nangungunang tao. Pagkatapos ay dumaan ito sa 6 pang nasa likuran nila na parang may pinagmamasdan. For 9th level martial monarch stage. Nagtaas ng kilay si Alvin. Alam niya ang marka sa kanyang puso. Kanina, parang sinusulyapan niya ang 12 ng mga tao sa harapan niya, pero sa totoo lang, ginagalugad niya ang lakas ng mga ito gamit ang kanyang spiritual energy. Nalaman niyang may 4 na 9th level martial monarch stage martial artist sa posse na nasa harapan niya. Para sa natitirang 8, hindi rin sila mahina. Lahat sila ay nasa 8th level martial monarch stage. May tinanong ako sa'yo. Hindi mo ba ako narinig? Ang matandang lalaki na nakasuot ng itim na damit ay agad na nagalit at sinigawan si Alvin nang makita niyang hindi siya pinapansin, at napansin niya ang mapanuksong tingin mula sa kanyang paligid. Patuloy na hindi pinapansin ni Alvin ang matandang lalaking nakasuot ng itim na damit. To be precise, parang hindi niya narinig ang matandang nakaitim na roba. Sect leader mo. Gayunpaman, sa pagkakataong ito isang matandang lalaki sa likod ni Silvestre ang humakbang pasulong upang tumayo sa tabi ni Silvestre at tumingin sa matandang lalaki na nakaitim na roba. Iniwan ko ang 1,000 feet sect sa sarili kong kagustuhan. It was my choice, at walang kinalaman sa Alvin Sect. At saka, noong umalis ako, hindi ba sinabi ni sect leader mo na nagkahiwalay tayo ng maayos? Malungkot ang mukha ng matanda sa sinabi nito. Parang naramdaman niyang niloko siya. Gayunpaman, napabuntong hininga lang ang matandang nakasuot ng itim na damit nang makaharap ang matandang ito. Parang hinamak na makipag-usap sa kanya ng walang kaparerekan. Nakipagkasundo siya sa mga pinuno ng iba pang 5 pinakamahalagang puwersa ng first rate. Matapos wasakin ng Alvin Sect, hindi nila ituturing ang Grade 1 na mga manggagawa ng armas at alchemist na kasing bait at bukas palad tulad ng dati. Pipilitin nila silang manampas sa siyam-siyam na kapigatian sa langit na hindi kailanman ipagkanulo ang mga puwersang kinaroroonan nila, o sila ay papatayin ng makalangit na kapigatian. Noong nakaraan, bihira ang mga manggagawa ng armas at alchemist sa Grade 1. Hindi sila nang ahas na gawin iyon dahil natatakot silang makaharap ang mga may malakas na ugali, ngunit iba ang mga bagay ngayon.
Mayroong halos 20 grade 1 na mga manggagawa ng armas at alchemist sa Alvin sect. Kahit na mayroong isang dosina na may malalakas na karakter na mas gugustuhin pang mamatay, ang mga natitira ay sapat na para sa kanilang lahat. Kaya naman, hindi sila nag-aalala na hindi nila mababawi ang kanilang mga pagkatalo matapos wasakin ang Alvin sect. Sa kadahilanang iyon, ang matandang nakasuot ng itim na roba, na siya ring leader ng sekta ng Thousand Feet Sect, ay tila malamig at bumabalik pa sa grade 1 na mga manggagawa ng armas na dati niyang tinatrato ng mainit. Sa wakas ay ibinuka ni Alvin ang kanyang bibig, ngunit hindi niya sinagot ang matandang lalaki na nakasuot ng itim na damit. Sa halip, nagtanong siya sa malalim na boses, 12 ba kayong dumating dahil sa grade 1 na mga manggagawa ng armas at mga alchemist na umalis sa kani-kanilang puwersa. Nang matapos ni Alvin ang kanyang pangungusap, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may magagandang damit, na kabilang sa 6 na nangungunang tao, ay malamig na sinabi, ang 5 sect leader sa tabi ko ay dumating para dyan. Ngunit hindi ko ginawa. Dama po ang mata ni Alvin sa lalaking nakasuot ng magandang damit. Sa simula pa lang, napagtanto na niya ang pagkakaiba ng taong ito. Ipinakita niya ang kanyang walang katapusang puot mula nang makita niya si Alvin. Sect leader ng True Martial Sect. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata at pansamantalang nagtanong. Tama. Ako ang sect leader ng True Martial Sect, Justin. Ngayon, papatayin ko kayong dalawa para ipaghiganti ang dalawa kong namatay na anak. Tumingin si Justin kay Alvin, at kay Irish na may malamig na kislap sa kanyang mga mata habang kumakalat mula sa kanyang katawan ang nakakapanghinayang layuning pagpatay. 1189. Sect leader ng tunay na martial sect. Matapos marinig ang mga salita ni Justin, tumango si Alvin bilang pag-unawa. Kaya enriga man ang dalawang tanga. Mga tanga. Nang lumabas ang mga salita ni Alvin, karamihan sa mga taong naruroon ay nagkaroon ng kakaibang ekspresyon. Maraming tao ang sabay-sabay na tumingin kay Justin. Ano ang ama ng dalawang tanga? Ikaw. Ikaw. Alvin, huwag mong itulak. Muntik nang atakihin ni Justin si Alvin sa galit. Sa napakahalagang sandali na iyon, naalala niya na ang lakas ni Alvin ay nalampasan siya, kaya dapat niyang sipsipin ito at maging matyaga. Anyway, ang mga taong laban kay Alvin at Alvin Sect ngayon ay hindi lang siya. Huwag mong itulak. Tumingin si Alvin kay Justin nang nanunuya. Ipinipilit ko, anong magagawa mo? Maglakas loob ka bang atakihin ako? Dati, natuklasan niya na si Justin ay isa lamang 8th-level martial monarch stage martial artist. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya pinapansin si Justin sa simula pa lang. Kung maglakas loob si Justin na salakayin siya, tiwala siyang mapapatay niya ito sa isang putok. Walang silbi ang provocation laban sa akin. Bamantong hininga si Justin ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagagawang pumutok ng apoy. Ipinakita nito kung gaano siya galit sa kanyang puso. Basura. Hindi pinansin ni Alvin si Justin pagkatapos ng malamig na pagsulyap sa kanya at ginawa siyang galit na pumutok ang kanyang mga mata. Pagkatapos, ang matulin at nakakatusok na tingin ni Alvin ay dumaan sa natitirang 11 tao. Sino ang pumatay sa mga nagpapatrulyang disipulo ng Alvin Sect kanina? Tanong ni Alvin na parang napakalma niya. Gayunpaman, kung ang isa ay nagbigay pansin, maririnig nila ang matinding galit at panlalamig sa kanyang tono. Ginawa ko. Sa oras na iyon, kumakbang pasulong ang matandang naka-gray na nakadamit sa tabi ni Justin habang malamig na sumulyap kay Alvin. Sa kanyang mga salita, tila hindi niya ito itinuturing na isang seryosong bagay. Sabay-sabay, ang grupo ng Alvin Sect Elders at mga disipulo ay galit na nakatitig sa matandang nakasuot ng kulay abo. Sect Leader Lin, bakit mo gagawin iyon? Isang matandang lalaki sa likod ni Silvestre ang nagsabing napabuntong hininga. Ang matandang iyon ay isang grade 1 weapon craftsman ng first rate na puwersa na kontrolado ng matandang nakasuot ng kulay abo. Iniwan niya ang kanyang dating first rate na puwersa para sa Alvin Sect dahil gusto niya ng patnubay mula sa craftsman ng armas na maaaring pinuhin ang grade 1 spirit weapon na maaaring magpalakas ng 70% ng lakas ng isang tao.
Siya rin, umalis ng maayos, ngunit hindi niya akalain na ang sect leader ng sektang kinaroroonan niya noon ay magdudulot ng eksena sa Alvin sect. Pinatay mo silang mag-isa. Matagumpay na nakuha ng matandang nakasuot ng kulay abo ang atensyon ni Alvin habang kinusot niya ang kanyang mga mata at tinanong siya sa malalim na boses. Tama na yan. Mayabang na sabi ng matanda na nakasuot ng kulay abo, tila hindi niya napansin ang panganib na papalapit sa kanya. Napakahusay, maglakas loob na tanggapin ang responsibilidad para sa iyong sariling paggawa. Kung iyon ang kaso, pumunta sa impyerno. Si Alvin, na seryosong tumatango, ay nawala sa hangin habang nagsasalita. Nang muli siyang sumulpot ay nasa harap na siya ng matanda na nakasuot ng kulay abo. Shoo! Sa segundong iyon, isang panandaliang sigaw ng espada ang tumunog sa lahat ng tainga ng martial monarch powerhouses samantalang ang mga disipulo ng Alvin sect sa ibaba ng martial monarch stage ay walang narinig. Kahit na wala silang narinig, malinaw nilang nakita na ang matanda na nakaabo na lalaki ay agad na bumagsak sa lupa nang dumating sa kanyang harapan ang sect leader ng kanilang Alvin sect na si Alvin. Nang bumagsak siya, dilat ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwalang parang may nakasalubong na hindi kapanipaniwala. Marahil, hindi niya akalain na madali siyang papatayin ni Alvin hanggang sa sandali bago siya mamatay. Nang bumagsak ang matandang nakasuot ng kulay abo, may marka ng espada sa kanyang lalamunan. Isang malinaw ngunit banayad na marka ng espada na siya ring nakamamatay na sugat. Isang hampas upang matakpan ang kanyang lalamunan. Sa sandaling iyon, nagulat ang grupo ng mga disipulo ng Alvin sect. Sa katunayan, maging ang sect leader ng True Martial sect na si Justin, ang mga pinuno ng iba pang apat na pinakamalaking puwersa pati na rin ang mga taong dinala nila ay natulala. Boom! Hanggang sa tumunog ang malakas na putok ay tuluyan na silang nakabawi. Si Alvin ang nag-grounded sa katawan ng matanda na may kulay abo na damit gamit ang isang palad. Ang tanging natitira ay isang spatial ring at ilang piraso ng profundity fragments na kanyang itinago. Leader ng sekta. Ang matandang lalaki na sumusunod sa likod ng naka-gray na matandang lalaki ay umiyak at sumugod kay Alvin na parang mabangis na hayop kasama ang kanyang origin energy na gumulong sa kanya at si profundity ay sumusunod na parang anino. Gusto niyang ipaghiganti ang matanda na nakasuot ng kulay abo. Weng! Nang salakayin si Alvin gamit ang kanyang grade 1 spirit weapon, determinado siyang tadterin si Alvin sa libu-libong piraso. Weng! 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 Ang kinang ng talon ay lumipad sa kalangitan patungo kay Alvin ng labis na parang gusto nitong putulin si Alvin sa 10,000 piraso. Mamatay! Sigaw ng matanda. Saan man siya dumaan, ang mga tunog ng pagsabog ng hangin ay patuloy na tumutunog at nagdulot ng mga bog zone ng rumaragas ang hangin na nagpapakislot sa mga damit ng lahat ng naruroon. Kasabay nito, nagkaroon ng anyo ang heaven and earth phenomenon sa walang laman sa itaas ng matanda. Silhouette ng apat na sinaunang itim na dragon at 1,000 sinaunang sungay na dragon ay sinampahan si Alvin ng matalas na kuko at mga pangil na parang may balak na putulin si Alvin. Mamatay! Sigaw ng matanda. Ang mga tunog ng pagsabog ng hangin ay umalangaw-ngaw saan man siya dumaan at nagdulot ng bog zone ng rumaragas ang hangin na naging dahilan ng pag-ilog ng damit ng lahat. Dapat may kakayahan ka munang patayin ako. Ngumisi si Alvin at hinarap ito nang hindi umiiwas. Wala siyang takot sa malabagyong pag-atake na ginawa ng matanda. Siyam na Dragon's Barrier. Sa isang pag-iisip, ang quasi-royal grade spirit sword sa kamay ni Alvin ay nabalot ng 5 kulay na puwersa. Lumikha ito ng matulin at putol-putol na sword chi na humahabi sa kanyang katawan na parang 5 kulay na banal na dragon. Ang 5 kulay na banal na dragon ay napakabilis, nakabuo ito ng 5 kulay na light shield sa ibabaw ng kanyang balat sa isang kisap mata. Boom! 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 Tumama ang napakalaking kinang ng talon sa ibabaw ng 5 kulay na light shield ni Alvin at nagdulot ng pagsabog ng malalakas na tunog. Ang sumabog na daloy ng hangin ay nagdulot muli ng bog zone ng rumaragas ang hangin. Gayunpaman, nabigo itong makalusot sa 5 kulay na light shield sa ibabaw ng balat ni Alvin. Umiilaw ang dragon sa 9 na langit.
Pagkaraan ng ilang sandali, pinalakas ni Alvin ang blade gleam na bumabagsak na parang ulan at umusad na parang limang kulay na divine dragon na may naglalabas na matulin at tumutusok na espada chi. Nakarating siya sa harap ng matanda sa isang kisap mata. Sa susunod na sandali, itinaas ni Alvin ang kanyang kamay na may quasi-royal grade spirit sword sa kanyang kamay. Shoo! Nang mawala ang limang kulay na light shield sa paligid ng katawan ni Alvin, isang panandaliang sigaw ng espada ang muling narinig ng lahat ng powerhouse ng martial monarch na naruroon. Kaagad pagkatapos, sinundan ng matanda ang yapot ng kanyang leader ng sect sa ilalim ng maingat na mga mata ng lahat. Boom! Katulad nito, ibinaon ni Alvin ang matanda sa alikabok at pinanatili ang kanyang spatial ring at profundity fragments. Ang mga mata ng lahat ng mga pinuno ng limang pinakamalaking puwersa kabilang ang sect leader ng True Martial Sect, si Justin, ay nakalock sa Heaven and Earth phenomenon na nabuo sa kawalan sa itaas ng Alvin. Gusto nilang malaman ang lakas ni Alvin. Iyon ang dahilan kung bakit nakatayo lang sila sa gilid at nanunood kanina. Sabi nga sa kasabihan, mananalo ka lang kung kilala mo ang kalaban at kilala mo ang sarili mo. Kinailangan nilang magsaliksik ng mas malalim para maunawaan ang sect leader na ito ng Alvin sect, si Alvin na lumitaw ng wala saan at lumaki na parang kometa. Sa kasamaang palad, sila ay nakatakdang mabaygo. Ang Heaven and Earth phenomenon sa kawalan sa itaas ng Alvin ay nawala bago ito nabuo. Ngayon, nawala na ang isa sa puwersa mula sa orihinal na 6 na pinakamalaking first-rated na puwersa, ang natitira na lang ay mga tao mula sa 5 pinakamalaking first-rate na puwersa kasama ang True Martial Sect. Nakakamangha ang sect leader. Oo, napakalakas niya. Kahit na ang leader ng isang first-rate ay agad na pinatay ang sect leader sa isang kisap mata, ang iba pang malakas na powerhouse mula sa sect na iyon na may matayog na katayuan ay hindi rin naligtas. Anong kaguluhan? Nagawa ng sect leader na tanggalin ang Blackwell Clan's Grand Elder na nasa 9th level Martial Monarch stage, natural na wala siyang magawang pumatay sa mga mahihirap na matatandang lalaki. Ang dalawang kawawang matandang iyon ay malamang na hindi kasing lakas ng Grand Elder ng Blackwell Clan na pinatay ng sect leader. Ang isang grupo ng mga disipulo ng Alvin sect ay nag-uusap sa isa't isa, nang walang pagbubukod, ang kanilang mga tingin ay puno ng masigasig na paghanga. Ang ilan sa mga babaeng disipulo ay tumitig pa kay Alvin na nananabik, itinuring nila si Alvin bilang kanilang dream lover. Gayunpaman, ang marangal na ekspresyon ay kitang-kita sa mukha ni Silvestre kasama ang mga mukha ng Grade 1 Weapon Craftsman at Grade 1 Alchemist sa likod niya pati na rin ang tatlo ng Alvin sect vice sect leader. Nakikita nila na ang natitirang bahagi ng partido ay tila walang pakialam na dalawa sa kanila ang namatay. Malinaw, ang mga taong namatay ay hindi ang pinakamalakas sa kanila. Kung hindi, hindi sila mananatiling kalmado. Alam nilang nagsisimula pa lang ang tunay na krisis ng Alvin sect. Hindi masama, hindi masama. 1,000 feet sect leader, ang matandang lalaking iyon na nakaitim na roba ay nagpalaki kay Alvin at tumango. Tila isang matanda na pinupuri ang nakababatang henerasyon. Sa isang kisap mata, nagbago ang ekspresyon niya at ngumisi. Gayunpaman, kahit gaano pa kalakas ang lakas mo, mamamatay ka dito ngayon. Let's attack together. After all, this chap could kill a 9th level martial monarch stage martial artist like US, hindi tayo magiging pabaya. Ang matandang lalaking nakasuot ng itim na damit ay nakakulong kay Alvin habang sinasabi niya sa 3 pang tao. Ang 3 pang taong nakausap niya ay mga pinuno ng 3 iba pang first-rate na puwersa bukod sa sect leader ng True Martial Sect na si Justin. Ang 3 sa kanila ay may parehong cultivation base sa kanya, lahat sila ay mga powerhouse ng 9th level Martial Monarch stage. Ang Grand Elder ng Blackwell Clan ay isang martial artist na kakapasok lang sa 9th level Martial Monarch stage. Kahit na kaya ko siyang patayin sa isang galaw. Sa mga pinuno ng 3 first-rate na puwersa, sinabi ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasuot ng pilak na damit. Gayunpaman, bagamat sinabi niya iyon, tinitigin pa rin niya si Alvin ng may malamig na tingin. Handa siyang umatake anumang oras. Para sa natitirang 2 tao, itinoon din nila ang kanilang tingin kay Alvin sa unang sandali.
Nasa bingit na sila ng digmaan. Tulungan natin ang sect leader. Ang grupo ng mga tao sa likod ni Alvin ay nabalisa, lahat sila ay gustong tumulong kay Alvin. Gayunpaman, bumalik sila sa katahimikan nang itaas ni Alvin ang kanyang kamay. Alam niyang gusto ng sect leader na tumabi sila. Sect leader. Ikaw. Ang grupo ng mga tao kabilang si Silvestre ay nilayo na hikayatin si Alvin ngunit naputol ito ni Alvin sa malalim na boses, ito ay isang utos. Sa ilang sandali, ang grupo ng mga tao na hindi nang ahas na lumabag sa utos ni Alvin ay tumingin sa likod ni Alvin na may nag-aalalang ekspresyon habang ang kanilang mga puso ay puno ng pag-aalala. Sa pagharap ni Alvin sa 4 na 9th level martial monarch stage powerhouses, ang mga disipulo ng Alvin sect na bumuo ng encirclement ay nagsimula ring magtipon sa likod ni Alvin. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.